Mga ginoo, ngayon, sama-sama tayong narito upang ipagdiwang ang pamilya Xu bilang nangungunang pamilya sa Yunjing. Tara na, tara na. Hindi ko inorder ang putaheng ito. Ang putaheng ito ay espesyal ko. Inihanda para sa puno ng pamilya. May espesyal itong kahulugan. Anong kahulugan yon? Sila ang kutsilyo. Ikaw ang isda. Amo, tapos na ang trabaho. Si Tsushiji at ang kanyang mga alipors ay lubusan ng napuksa. Sige, alam ko na. Sawa na ako sa lugar na ito. Lumabas ka na. Palitan ang damit ni Iwang Bo. Alisin ang luma, tanggapin ang bago. Sugpuin ang kasamaan, alisin ang karumihan. Isang magalang na pagpapaalam sa paglabas ni Iwang Bo mula sa bilangguan. 3 taon sa impyerno, kasama ang mga pinakamalupit na bilanggo sa Huaxia. Naghirap ang amo. Walang problema. Ang bilangguan ay malayo sa ingay ng mundo, at medyo payapa. Sa loob ng 3 taon, ang aking kahunshen ay halos ganap na. Ang gintong karayom ay naigal iligtas ng buhay. Kahit ang hari ng impyerno ay hindi makakalaban. Ang pilak na karayom ay pumapatay. Kahit ang mga Diyos ay hindi makakatulong. Ngayon, ang buhay o kamatayan ng mga ordinaryong tao ay nasa isang pag-iisip lamang ko. Ang mga taong tingin mo ay napakalupit. Sa paningin ko ay mga langgam lamang. Isang simpleng plano lang para mapasunod. Congratulations, amo. Wala kang katapat pagkatapos nito. 3 taon na ang nakalipas. Ang aking kahunshen ay malapit na maging perpekto, na biktima ng mga tuso. Inakusahan ng mga masasamang tao. Babayaran ko ang pagkakaitong ito. Ang titulo ng sage ng medisina. Hindi dapat dungisan ng iba. Aayos ko agad ang mga tao para ihatid ang amo pabalik sa Yunjing. Hindi na kailangan. Ako lang ang uuwi. May ibang gagawin ka. Simula ngayon, opisyal na magsusuot ng Wang Ring ang Wang Bo upang gampanan ang tungkulin ng sage ng medisina ng Xinglong Hall. Ang manggagamot ay nagpapagaling ng tao, ng puso, at ng mundo. Ang Yunjing ay matagal ng may malalang sakit. Panahon na para magbigay ng malakas na gamot. Ginoo, nag-report ang Liang Qiao. Umalis ang Wang Bo sa walang hanggang impyerno. At papunta na sa Yunjing. Ano? Buhay pa ang hayop na to? Alam ng tatay ko to, telepono ng matanda, simula kaninang umaga, hindi makontak. Walang oras para magpaliban. Dapat magdesisyon ka na, Ginoo. Huwag kang magsalita. Naiinis ako sa sinasabi mo, alam mo? Ang kaibigan ko mula pagkabata, ang killer ng tatay ko, ay bumalik. Sabihin mo sa Kiwian, mas gusto niyang putulin ng hayop na to. Sige, Wang Bo, naglakas loob kang bumalik. Gagawin kong siguradong wala kang lugar na paglilibingan. Ang kasal ninyo ni Kiwian, dapat na talagang pag-usapan. Pa, hindi ba tungkol sa mahalagang bagay ang pinag-uusapan? Bakit mo ba binabanggit yan? Ang mahalagang bagay sa buhay ninyo, iyon ang pinakamahalaga. Magkasama kayong lumaki, para kayong itinadhana para sa isa't isa. Kapag naitalaga na si Wang Bo bilang bagong asanto ng medisina, magpakasal na kayo. Wala na akong pagsisisihan kahit mamatay man ako. Mani, butong pakwan, tubig, prutas, inumin, instant noodles. Ang susunod na hintuan ay ang Yunjing. Mga mahigit 3 oras pa. Isang beses lang dadaan ang food cart. Kung bibili kayo, magmadali na. Ginoo, matagal-tagal pa bago ang hintuan. Bumili na lang po kayo ng instant noodles. Magkano? 5 piso bawat isa. Huwag ng sukli. Mani, butong pakwan, tubig. Nakakatuwa. Gusto kong makita kung gaano kalaki ang gagastusin ninyo para sa akin. Ginoo, ipakita ang iyong dokumento.
Ikaw, isa kang taong nakalaya na sa bilangguan. May problema? Wala naman, pero bantayan kita. Sa bawat kilos mo, huwag kang magkakagulo. Mali ang upuan mo, bumalik ka sa iyong upuan. Sige, sir. Pasensya na, pare. Nahuli na kayo naman. Ingat ka, bata. Sa murang edad, mamamatay tao ka na. Sino ang nagturo sa'yo? Sa murang edad, pumapasok ka na bilang mamamatay tao. Sino ang nagturo sa'yo? Ano ang nangyayari? Sino ang nambuli sa iyo? Siya, sinabi niyang gagamitin niya ang instant noodles para mapaso ako. At gusto pa niya akong saktan. Ano ba ang problema mo? Wala kang magawa. Binubuli mo ang batang babae, ha? Nasaan ang pulis? May batas pa ba? May nag-aasikaso ba nito? Sinabi ko na, babantayan kita. Sandali lang akong nawala, at nagkagulo ka na. Huwag kang magkunwari, hindi ka ba napapagod? Ano ang ibig mong sabihin? Mga tauhan ng riles, konduktor, mga manggagawa, at bata, kinuha ninyo ang buong tren. Para lang patayin ako. Talagang karangalan ito para sa akin. Naglagay ng gamot sa instant noodles, upang harangan ang aking lakas, harangan ng acupoint sa aking palso, upang sirain ang aking mga braso, diinan ng acupoint sa aking paa, upang sirain ang aking mga paa. Subalit, hindi ko inaasahan, na may bata palang kasali. Ginamit ang tinik ng bambo para tusukin ang aking mga mata, upang bulagin ako. Kayong mga walang konsensya, wala talagang limitasyon. Matalino ka nga, pero hindi ka makakatakas. Sa aking bitad, mga kapatid, huwag nang magkunwari, ilabas ang mga armas. Sige, atake. Maganda! Kaya nga sinabi ng mga nasa taas, matigas ka talaga. Ang kasanayan ng bata ay nagpapanatili ng kabataan. Magaling! Kaya nga sinabi ng mga nasa taas, matigas kang kalaban. Ang kasanayan ng bata, nagbabalik sa kabataan. Hindi mo talaga iniisip ang amo ko ay magpapadala ng bata para labanan ka? Kung ganito nga, wala akong gaanong pasanin sa paggawa ng aksyon sa iyo. Pananggalang sa kaluluwa. Epektibo ito sa ordinaryong tao. Walang epekto sa akin. Ang anumang kasanayan, ay may mahina na punto. Kapag nasira ang mahina na punto, ang matibay na katawan ay mawawala. Ang pananggalang sa kaluluwa ay malakas, pero 3 beses lang sa isang araw ang paggamit. Kung hindi ay tiyak na magdudulot ng kaparusahan. Para masira ang mahina mong punto, isang tusok lang sapat. Isang tusok para masira ang mahina kong punto? Bakit wala akong nararamdaman? Sarili mong paghiwa sa lalamunan para magdugo. Sa loob ng 1 minuto, gusto kong makita ang dugo mo na dumadaloy sa buong tren. Matandang bruha, marami kang pinatay, nawala ng konsensya. Nakikita ang hindi pagkakapantay-pantay ng kalikasan. Kung ganito nga, ako ay kumikilos para sa kalikasan. Sige, bibigyan kita ng gusto mo. Ano ang nangyari? Sinabi ko na para masira ang mahina mong punto, isang tusok lang sapat. Paano mo nalaman ang mahina kong punto ay nasa talampakan? Ang kasanayan ng bata ay nagpapalakas ng likas na lakas. Ang lakas ay dumadaloy sa buong katawan. Dapat dumaan sa yungkwan. Ang mahina mong punto ay ang yungkwan point. Ang amo mo ay nagpapakilala bilang pamilya ng medikal na sining. Hindi ba ito ang tinuro niya sa'yo? Ikaw, patayin mo ako. Mukhang hindi mo pa alam. Ang pananggalang sa kaluluwa. Pananggalang sa kaluluwa. Maaaring kontrolin ang kaluluwa ng tao. Maaaring magsinungaling ka. Pero ang kaluluwa mo ay hindi. Ang taong natama ng tusok na ito. Ang kaluluwa ay magkakaroon ng permanenteng pinsala. Sa hinaharap, ikaw ay isang taong walang silbi. Hindi buo ang kaluluwa. Magdusa sa lahat ng paghamak sa mundo. Ito ang kaparusahan mo. Sandali. Sabihin mo, ang amo sa likod mo. Bukod sa Shu Hao, sino pa? Ang pangunahing anak na babae ng Luo family, Luo Chu yan. Wang Bo, Kiyu yan, bakit ikaw?
Ang problemang ito, hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa iyo? 3 taon na ang nakalipas, ano talaga ang ginawa mo? Kyuyan, hindi na kailangang makipag-usap sa kanya. Ang ganitong taong walang utang na loob. Paano aamin sa kanyang kasalanan? Shu Hao. Wang Bo, 3 taon na ang nakalipas. Hindi pa sapat na pinatay mo si Senior Wu Sheng. Ngayon, pinatay mo pa ang isang buong tren ng mga tao. Ang lupit mo. Kyuyan, ganoon din ba ang iniisip mo? Wang Bo, tanungin kita. Paano ka tinrato ng aking ama? Parang isa na akong tunay na anak niya. Itinuring niya akong sariling anak. Paano kita tinrato? Naging tapat ako sa'yo. Naging lubos ang pagmamahal ko. Lumaki ka sa aming bahay mula pagkabata. Ibinigay ng aking ama ang lahat ng pinakamabuti. Para sa'yo. At mula nang magkamalay ako, ikaw lang ang lalaking itinuring kong akin. Hindi kailanman nagtaksil sa'yo ang pamilya Luo. Bakit mo pinatay ang aking ama? Kyuyan, huwag mo nang pag-aksayahan ng salita. Patayin mo na siya, tapusin na ito. Magsimula tayong muli. Kyuyan. Alam kong naaalala mo pa ang dating samahan. Pero tingnan mo siya, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Sa buong Yunjing, ako lang si Shu Hao. Ang karapat-dapat maging sandigan mo. Gawin mo na, Shu Hao. Ikaw, karapat-dapat ka? Hindi ako karapat-dapat, ikaw pa? Kahit ngayon, isa ka ng mamamatay tao. Kahit noong 3 taon na ang nakalilipas, aso ka lang ng pamilya Luo. Huwag mong isiping dahil magaling kang mambola at magpanggap na kahabag-habag. Nalinlang mo si Senior Wu Sheng. Makakalimutan na ng lahat ang katotohanan. Akala mo ba na sa ganitong paraan, makakapagdaya ka sa lahat? Sasabihin ko sa'yo, Wang Bo, aso ka pa rin. Kahit magsuot ka ng balat ng tao, hindi ka pa rin magiging tunay na tao. Naghahanap ka ng kamatayan. Suhaw, ano ba ang ibig mong sabihin? Kyuyan, alam ko ang nararamdaman mo. Pero bigla kong naisip, napatayin siya ngayon. Napakadali para sa kanya. Ano ba ang gusto mong gawin? Kahit na nahatulan na si Wang Bo ng kasalanan 3 taon na ang nakalilipas, at itinapon sa impyernong walang hanggan. Ngunit sa loob ng 3 taong ito, ang mga pangunahing pamilya sa Yunjing ay nag-aalangan pa rin tungkol sa pagkamatay ng dakilang mandirigmang si Luo Xiaolong. Laging may pagdududa. Kaysa patayin siya dito, mas mabuting dalhin natin siya pabalik sa Yunjing. Ako ang magpapatawag gamit ang dambana ng paghuhukom, at magtitipon ng mga kinatawa ng mga pangunahing pamilya para sa isang pampublikong paglilitis, upang mabigyan siya ng makatarungang parusa. Mas magandang tapusin na ito agad. Baka magbago pa ang isip. Patayin na natin siya ngayon. Ako na ang bahala sa kanyang bangkay. Malinis at mabilis. Hoy! Huwag magmadali. Tingnan mo siya. Tinamaan mo siya ng isang beses. Wala na siyang silbi. Ang pampublikong paglilitis ay makakapaghiganti para sa pagkamatay ng iyong ama. At higit sa lahat, makakapagpatatag ito sa kapangyarihan ng pamilyang Shu. Gusto kong makita, sa pagpupulong ng paglilitis, kung sino ang maglalakas loob na sumalungat sa pamilyang Shu, para tumindig para sa lalaking ito. Matalino ka talaga, Haoje. Sige, gawin natin ang sinabi mo. Pagdating ng tren sa Yunjing, maaari bang mauna ka? At tipunin ang mga kinatawan ng iba't ibang pamilya. Magkita-kita tayo sa bulwagan ng pamilyang Xu. Tungkol naman sa gago na ito, ako mismo ang maghahatid sa kanya. Kyuyan, magkakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Bakit ka napaka-formal sa iyong magiging asawa? Huwag kang magmadali, Haoje. Hintayin muna nating maganti ang pagkamatay ng aking ama. Saka na natin pag-usapan iyon. Ayos lang. Ang pagpapakasal natin ay sigurado na. Hindi ako nagmamadali. Paano mo nalaman? Sa isabayan ko ang pagpapanggap mo. Magkasama na tayo ng maraming taon. Kung wala tayong kahit konting pagkakaunawaan, mas mabuti pang barilin kita. Tapos ako ang magpapakamatay. Para matapos na ang lahat. Noong binaril mo ako, alam ko agad na nagpapanggap ka lang. At ikaw pa, ang anak ng Marshal Saint. Kung gusto mo akong patayin, hindi ako makakatakas. Ayoko ring mabuhay. Huwag muna ito. Walang tao sa paligid, tumakas ka na. Tumakas? Ang plano ko talaga ay ipapanggap kang patay muna. Tapos ililigtas ka sa tamang pagkakataon. Hindi mo ba iniisip na paglabas ko sa impyerno ng walang hanggang pagdurusa, para lang ako makaligtas? Alam ko ang gusto mong gawin. Pero ang Su family ay napaka-powerful ngayon. Para sila mapatumba, hindi madali yan. Umalis ka muna sa Yunjing. Mag-iisip pa tayo ng paraan sa hinaharap. Ang mga pamilya sa Yunjing ngayon, para sa akin, mga langgam lang. Pinabayaan ko silang mabuhay ng 3 taon. Panahon na para sila ayusin. At saka, pinaghintay ko ng 3 taon. Hindi na kita iiwan. Wang Bo, sigurado ka talaga? Hindi mo ako pinagkakatiwalaan? Sige, dahil desidido ka. Bilang asawa mo, sasamahan kita hanggang dulo.
Young Master, karamihan ay narito na, pero ang Shen at Lu families, mga tauhan lang ang pinadala. Okay lang. Kung ayaw nila, ayaw. Kapag napuksa ko ang Wangbo na hayop, ako at ang ama ko, unti-unting aayos sa kanila. Tumahimik kayo, ang biglaang pagtitipon ngayon, para lang sa isang bagay, ang pag-iisa ng mga pamilya sa Yunjing, para publiko hatulan ng masasamang tao. Ipakita ang Shu family's Evil Purging Scroll. Kapag lumabas ang Evil Purging Scroll, magkakasama-sama ang lahat para sa isang layunin, para labanan ang mga rebelde. Anong masamang tao ang lalabanan ngayon? Dalhin ng kriminal Wangbo. Tulad ng nakikita ninyo, siya ang pumatay, sa Marshal St. Luo Xiaolong, 3 taon na nakapasok, sa impyerno ng walang hanggang pagdurusa, Wangbo. Sa loob ng 3 taon, ang salarin na ito ay nasa bilangguan, ngunit hindi siya nagsisisi, isip niya ay takasan ng parusang kamatayan. Kahapon lang, nakatakas siya sa bilangguan, at pinatay ang lahat ng tao sa isang buong tren, mga inosenteng tao. Kung hindi kami dumating ni Qiuyan, hindi natin alam ang mangyayari. Shu Hao. Lalong gumaling ka na, sa pagbaliktad ng katotohanan. Huwag kang magdahilan, dito ka lang at makinig sa paglilitis. Aminin mo ang kasalanan mo, kung paglilitis ito, may karapatan akong magtanggol. Nagbibintang ka ng walang ebidensya, at ayaw mong makipagdebate. Ito ba ay paglilitis, o paghahatol na lang? Mali ang sinasabi mo, kailangan ng depensa ni Wangbo, dahil malabo ang mga pangyayari. Ang kasalanan mo ay alam na ng lahat. Bakit pa natin sayangin ang oras? Alam na ng lahat, magaling. Kung ganun ang paliwanag ninyo, kung mabilis kumalat, at maraming makakaalam, kahit kasinungalingan ay magiging totoo. Ang pagkamatay ng Marshal Saint, kayo, ay wala sa tren noong nangyari iyon. Wala kayo roon. Base lang sa salita ni Shu Hao. Hatol na agad ang ibinibigay ninyo. Hindi ko alam kung ang grupo ninyo ay tanga o masama ang intensyon. Ikaw ang mapagpanggap. Ang kaso 3 taon na ang nakalipas ay tapos na. Kung hindi pinatawad ka ng aking ama, matagal ka ng patay. Pero ngayon, dahil dinala ko ang dokumento ng pagpaparusa sa masasama, hindi na ako magpapakita ng awa. Mga kagalang-galang, pumirma kayo sa dokumentong ito upang parusahan ng masamang tao. Sino ang naninirang puri sa aking amo? Gusto mo bang mamatay? Lian Xiao. Bakit hindi ka naglilingkod sa iyong ama? Ano ang ginagawa mo rito? Narito ako para ilabas ang katotohanan, at para linisin ang pangalan ng aking amo. Kailangan ko ba ng patunay para sa aking kalinisan? Umalis ka. Amo, nahuli ang iyong lingkod sa pagdating. Naway patawarin mo ako. Huwag kang mag-alala sa mga formalidad. Gawin mo ang dapat mong gawin. Ano? Ito ang lahat ng ebidensya na nakalap ko sa loob ng 3 taon sa pamilya Xu. Lahat ng ito ay patunay ng mga krimen ng pamilya Xu. Sapat ang mga ebidensyang ito para gibain ang pamilya Xu. At sa loob ng 3 taon, labis ang tiwala sa akin ng mag-amang ito. Sa kanilang mga lihim na pakana, hindi sila nagkukubli sa akin. Marami pa akong video at audio recording sa aking hawak. Sapat na patunay na 3 taon na ang nakalipas. Ang tunay na may kagagawan sa kaso ay ang mag-amang Xu. Ang pamilya Shu. Ikaw, ang tunay na pumatay kay Lord Wusheng ay ang mag-amang Xu. Mabuti, Wangbo. Magaling ka talaga, nasa bilangguan ka, nakapaglagay ka pa ng espiya sa aking tahanan, at nagtago ito ng 3 taon. Minaliit kita, masyado kang nagmamalaki sa iyong sarili, at hindi lang ngayon. Akala mo ba makakadaig mo ako sa ganito? Masyadong mababaw ang isip mo. Akala mo ba, pagkuha ng aso, para mangalap ng mga pira-pirasong impormasyon, ay sapat na para ibagsak ang pamilya Shu? Panaginip lang yan. Ngayon, ang pamilya Shu ang pinakamalaking pamilya sa Yunjing. Napakalaki ng aming impluensya. Kahit pa magsama ang mga pamilyang Shen at Luo, hindi pa rin nila kami maaabot. Ano ka ba? Nangangahas ka pang kalabanin ng pamilya Shu? Ang paglabag sa batas, ano nang kinalaman ng laki ng pamilya? Ngayon, kumpleto na ang ebidensya. Dahil ba malakas ang pamilya Xu, hindi na kailangang umamin at magbayad? Lian Qiao. Dapat alam mo, pinakakinamumuhian ko ang mga taksil sa akin. Ang huli, kinain ng buhay ng mga lobo. Ikaw naman ang susunod. Ngayon, pwedeng i-edit ang video, pwedeng i-splice ang mga salita, lahat ng bagay ay pwedeng pek-ain. Haamon ba kayo sa pamilya Shu, dahil lang sa mga bagay na yan, na parang totoo ngunit hindi naman? Siyempre hindi. 3 taon na ang nakalipas sa pangyayaring ito, at saka, ang mga ebidensyang ito. Sino ang nakakaalam kung totoo o peke? Kami pong mga pinuno ng mga pamilya, ay hindi mga batang 3 taon. Malinaw na alam namin ang mga panganib dito. Ang pamilya Li ay nangangako. Susunod lamang sa pamilya Xu. Sa isang paniglang na kwentong ito, paano nito mababago ang aming paninindigan? Si Shu Hao ay nanghuhula lang. Kayo naman ay sunod Son Yeren. Ako ay nagharap ng testigo at ebidensya. Pero sabi ninyo, isang panig lang ang kwento ko. Mukhang sa bulwagang ito ngayon. Walang inosenteng tao. Mabuti, Wangbo. Ang pangyayari noong 3 taon. Nakalusot ka, pero ang nangyari kahapon, siguradong hindi ka makakatakas. Kahapon? Paano mo pa nababanggit ang tungkol sa tren? Ang pangyayari kahapon, may isang tao na buong saksi. Qiuyan, ikaw naman ang magsalita. Sabihin mo sa lahat kung ano ang ginawa nitong hayop kahapon.
Wala naman siyang ginawa, hinabol lang siya, nagtatanggol lang siya. Qiuyan, ano ibig sabihin nito? Pagkalabas ni Wang Bo sa bilangguan, bumalik siya sa Yunjing. Nang malaman ni Xu Hao ang balita, agad niyang inarkila ang buong tren. Tinipon niya ang kanyang mga tauhan, at naglatag ng mahigpit na seguridad. Gusto niyang patayin si Wang Bo sa tren. Sayang lang, kulang siya sa kakayahan. Nalipol lahat ng tauhan ng pamilya Xu. Nagsisinungaling ka. Nasa akin ang record ng ating komunikasyon. Patunay pa ang plano ng operasyon na ikaw mismo ang sumulat. Itatakwil mo pa ba ito? Mabuti, Luo Qiuyan. Hindi ko inaasahan na ngayon. Kampi ka pa sa kanya. Sayang ang tunay kong pagmamahal sa'yo. Pusong tunay, ang iyong pagmamahal ay ang pagsamantalahan ang pagkamatay ng aking ama upang pahirapan ang aking pamilya at unti-unting kunin ang aming mga ari-arian. Ang iyong pagmamahal ay ang makita akong nag-iisa at mahina at pilitin akong pakasalan ka. Ang iyong pagmamahal ay ang insultuhin ang minamahal ko, patayin ang aking tunay na ama at agawin ang aking kayamanan. Xu Hao, ikaw na taong walang konsensya at basura. Karapat-dapat ka bang magsalita ng pagmamahal sa akin? Ibig sabihin, pakitang tao lang pala ang lahat ng ginawa mo sa akin noon. Lahat ay plano mo lang. Mula pa sa simula, hindi ako nagduda kay Wang Bo. At napatunayan, tama ang aking pinili. Sige, Luo Qiuyan. Kung ganoon ang katigasan ng iyong ulo na sumunod sa taong ito, at wala ka ng pakialam sa kinabukasan ng pamilya Luo, huwag mong sisihin kung magiging brutal ako. Sige, hindi na ako magpapanggap. Tama na, hindi na ako magpapanggap. Ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Ang pamilya Shu ang may gawa. Ano naman? Ngayong inamin mo na ang kasalanan mo. Magpakamatay ka na para magbayad. Tama ba ang narinig ko? Pinapakamatay mo ako para magbayad? Kung magpapakamatay ka ngayon, pwedeng mabuhay pa ang pamilya Shu ng isang araw. Kung hindi, mawawasak ang pamilya Shu ngayong gabi. Ang cute-cute mo talaga sa pagiging inosente. Akala mo ba, bakit ako naglakas loob na? Aminin na ako ang pumatay? Sabihin ninyo sa akin. Ano ang narinig ninyo kanina? Sino ang pumatay kay Senior Wu Sheng? At sino ang walang awa na pumatay sa tren? Malinaw na malinaw ang narinig namin. Si Wang Bo ang pumatay kay Senior Wu Sheng. Malinaw ang ebidensya, hindi mapapatawad. Nararapat sa pinakamabigat na parusa. Tama. Narinig ko rin, ikaw, Wang Bo, ang salarin. Ang nangyari sa tren, ikaw lang ang may kasalanan. Maaari rin kaming magpatotoo. Kung ganon, Mangyaring isulat ninyo ang inyong mga pangalan sa Demon Slaying Scroll. ako ang tagapangasiwa ng pamilya Shen. Ako ang maaaring lumagda para sa pamilya Shen, kasama ng pamilya Xu sa paglaban sa kalaban. Ako ang tagapangasiwa ng pamilya Luo. Kahit hindi nagpapahayag ang pangulo ng pamilya, naniniwala ako na kahit narito siya, papayag siya sa desisyon ko. Kapag lumagda ka, paalisin ka namin ngayon din. Ikaw, pangalawang anak, ang namumuno sa pamilya Luo ngayon, ay ang kapatid mong babae, Lu Mingyu. Ako ay kabilang sa kanya, hindi sakop ng kapangyarihan mo. Naiintindihan mo na ba ngayon? Ito ang pagkakaiba ninyo sa akin. Ang pamilya Wang ng Yunjing ay handang lumagda sa dokumento upang makatulong sa pag-alis ng masamang tao. Ang pamilya Song ng Yunjing ay sumusuporta kay Hiksu. Sa pampublikong paglitis sa masamang tao Wang Bo, ang buong pamilya Yang ng Yunjing ay handang sumabay sa pamilya Shu. Wang Bo, ang masamang tao, nararapat siyang patayin. Patayin! Mabuti, napakaganda ng ginawa ninyo. Binigyan ko kayo ng pagkakataon pero hindi ninyo sinamantala. Kahit harap-harapan ng katotohanan, pinipilit pa ring magsinungaling at tumulong sa masama. Ang ganitong Yunjing, walang katarungan o pagkamakatarungan. Talagang kailangang linisin. Malapit ka nang mamatay, ang yabang mo pa, ako na mismo ang papatay sa'yo. Doon ka na lang magreklamo sa impyerno. Lahat kayo ay lumagda na. Tapos na ang seremonya. Ngayon, ako si Xu Hao, isasagawa ang hustisya ng langit, at papatayin ng masamang si Wang Bo. Lahat kayo ay saksi. Huwag kang maglakas loob. Imposible, binaril ka sa dibdib. Nakita ko mismo, paano ka nakapagpadala pa ng karayom gamit ang iyong enerhiya. Ikaw, putang ina mong babae ka. Binigyan ko kayo ng pagkakataon, ngunit hindi ninyo ito pinahalagahan. Ako si Wang Bo, nanunumpa dito. Ang lakas ng loob mo, hinayaan mong dumungis sa kutsilyong pang-alis ng masasamang espiritu ng pamilyang Xu. Kasama ng Long Dian, nakipagdigma ang pamilyang Shu sa lahat ng dako upang ipagtanggol ang China. Marami rin silang naging bayani, kaya't espesyal na ipinagkaloob ng Long Dian ang kutsilyong ito.
Ngunit ngayon, ang kutsilyong pangalis ng masasamang espiritu na ito ay puno ng pangalan ng mga hamak na tao mula sa Yunjing. Isang malaking pagkutsa talaga. Ang lakas ng loob mo, dahil sa konting kaalaman mo sa masamang sining ng mga lihim na sandata na nakakasakit, nagwawala ka rito, at walang galang na nagsasalita tungkol sa Longdian. Ang kutsilyong pangalis ng kaluluwa ay sekretong ipinasa mula sa Diyos ng medisina, pinakamalakas at pinakadalisay. Hindi maaaring makabisado ng mga taong walang tapat na puso at mabuting hangarin. Tanging ang mga hamak na tao, ang tatawag dito na masamang sining. Ikaw, hoy, matandang Chen, huwag kang makinig sa kanyang pagmamayabang. Ano ba talaga ang kutsilyong pangalis ng kaluluwa? Ni hindi ko nga narinig yan, at lalo na ang banal na kapangyarihan ng Diyos ng medisina. Paano niya maipapasa yon sa kanya? Wala ka sa balon. Tanungin mo ang asong nakahandusay sa sahig. Kung ano ito. 3 taon na ang nakalipas, ginamit niya ang lahat ng kanyang mga lihim na plano upang makuha mula sa akin ang pamamaraan ng kutsilyo. Sa loob ng 3 taon, ni hindi man lang niya natutunan ang pinakasimpleng bahagi nito. Huwag kang masyadong magmalaki. Hindi pa tapos ito. Ngayon, ang mga ugat sa iyong 2 kamay ay naputol na. Wala ka ng silbi, isang taong walang silbi na. Nais mo pang lumaban? Kung tama ang alaala ko, bagamat malakas ang kutsilyong pangalis ng kaluluwa, mayroon itong isang nakamamatay na kahinaan. Madali itong magdulot ng labis na pagkapagod. 2 beses mo na akong tinamaan ng kutsilyo. Kung pipilitin mo pang gamitin ito, tiyak na babalik sa iyo ang pinsala. Wala ka nang natitirang baraha. Wang Bo, totoo ang sinasabi niya. Oo, tama siya. Ayos lang, nandito ako. Kung sasaktan ka nila, dadaan muna sila sa bangkay ko. Amo, umalis ka muna. Kami ang bahala sa pagharang. Basura talaga ang basura. Sa kabila ng lahat ng ingay, ang kaya mo lang gawin ay magtago sa likod ng babae. Mga tauhan. Halika rito. Patayin mo siya. Paano nangyari yun? Anong ginagawa ninyo? Sige na, sabay-sabay na. Xu, negosyante kami. Hindi kami marunong makipag-away. Xu, matanda na ako. Kung bata pa ako ng 20 taon, siguradong tutulong ako sa'yo. Ngayon, itong katawan ko, kayong 2 duwag. Oras na para tulungan si Xu. Wala man lang kumikilos. Tumigil ka sa pagsasalita. Kung may lakas ka, ikaw na ang gumawa. Ang tunay na lalaki, hindi nakikipag-away sa babae. Si Xu ang bahala. Wala akong pakialam. Walang kwenta. Mga walang kwenta. Kiyoyan, anong nangyari sa'yo? Inatake na naman ako. Ganyan lagi kapag sobra ang paggamit ng lakas. Sa ganitong oras pa. Buisit. Lian Kiyaw, ilagay mo si Kiyoyan sa likuran ko. Pero, Panginoon, ikaw. Ayos lang, hindi ako masasaktan ng mga basurang ito. Bo. Kahit ang langit, ayaw kang tulungan. Mamamatay ka na. Anong ginagawa ninyo, mga walang kwenta? Sige na, patayin ninyo si Wang Bo. At hulihin si Luo Qiuyan. Pagkatapos, dadalhin ko siya. Gagahasa ako sa kanya ng tuloy-tuloy. Tingnan natin kung magagawa niya pa na magplano laban sa akin. Gustong mamatay? Magpanggap ka pa. Magpanggap ka pa nga. Kanina, may konting paggalang pa ako sa'yo. Ngayon, anong laban mo sa akin? Kanina mo sinabi na magkaiba ang estado natin parang langit at lupa. Walang katarungan. Hindi ba? Tama. Pero ngayon mo lang naunawaan yan. Hindi ba huli na? Sayang, kalahati lang ang tama sa sinabi mo. Ako ang nasa langit. Ikaw ang nasa ilalim ng paa ko. Anong sinasabi mo? Narinig niyo ba yon? Nababaliw na siya ng tuluyan. Sabi niya, mas mataas ang estado niya kaysa sa akin. Young Master Xu, huwag na nating patulan. Hindi ko na kayang makinig. Kung magpapatuloy siya sa pagsasalita niya, sasabihin pa niyang siya ang sagradong manggagamot. Tama. Ako nga ang sagradong manggagamot. Ang Dragon Hall King's Ring. Huwag kang magpanik. Singsing lang naman yan, di ba? Hindi ako nagkakamali. Hindi ordinaryong singsing ito. Ito ay tiyak na ang Dragon Hall King's Ring. Ang yabang mo. Dragon Hall King's Ring?
Sa buong Katay, isa lang ang ganoon. Kahit ako, pangalan lang ang naririnig ko. Hindi ko pa nakikita. Ikaw, isang uod sa Cobb 8, isang daga sa kanal, karapat-dapat ka ba? Saan mo nakuha yan? Basurang tinda sa bangkita. Magpapanggap na King's Ring? Dahil lang sa mga salitang ito na naglapastangan sa King's Ring. Nararapat sa'yo ang parusang pag-alis ng dila. Wala ka ng matakbuhan. Kaya gumawa ka ng ganitong mapanakot na kasinungalingan para yumantala ng oras at makahanap ng pagkakataong tumakas. Sasabihin ko sa'yo, walang pag-asa. Mula nang pumasok ka sa pintuang ito, isang kalalabasan lang ang naghihintay sa'yo. Ang dalhin ka sa labas ng pira-piraso. Kung ganun. Dragon Hall, magtipon. Magtipon sa Dragon Temple. Nagpakita ang Marshall King Ring, lumabas na ang Big Dipper. Kumikinang ang Chenshu, si Medical Sage po ang tumatawag sa akin. Nakahanda na sa labas ang convoy ng Crown Prince. Magsisimula ang salusalo sa loob ng kalahating oras. Ayon sa Persian Crown Prince, pagkatapos ng salusalong ito, handa siyang ipamahala sa ating kumpanya, ang kalahati ng enerhiyang industriya ng boss. Sabihin mo sa Crown Prince. Nakanselado na ang salo-salo. Pero naghintay na ang Crown Prince ng halos kalahating taon. Bigla ang pagkansela, baka. Eddie, maghintay siya. Ngayong gabi, may mas mahalaga akong gagawin. Ang mananalo, si Yao Guang. Ang henyo sa labanan, si Yao Guang. 100 sunod-sunod na panalo. Binasag ang world record. Umangat bilang numero 1 sa kasaysayan ng World Combat. Nakabitin sa hilaga ang 7 bituin. Nalipol ang libu-libong demonyo. Tawag ito ng Dragon Temple. Kung may ayaw pang sumunod, sumama kayong lahat sa akin. Halika, nagmamadali ako. Maghanda agad ng sasakyang panghimpapawid. Sumunod kayo sa akin para makipagkita sa Medical Sage. Kapag lumitaw ang unang bituin, titigil ang digmaan. Ang Chenshu ng 7 bituin ng Dragon Temple ay tumatanggap ng utos. Kapag lumitaw ang pangalawang bituin, mawawakasan ang paghihimagsik. Ang yuheng ng 7 bituin ng Dragon Temple ay tumatanggap ng utos. Kapag lumitaw ang 3 bituin, gagalaw ang 4 na dagat. Ang Yao Guang ng 7 bituin ng Dragon Temple ay tumatanggap ng utos. Kapag lumitaw ang ika-4 na bituin, darating ang sakuna mula sa lahat ng direksyon. Tumanggap ng utos si Tian Quan. Kapag lumitaw ang 5 bituin, sisiklab ang digmaan. Tumanggap ng utos si Tianji. Kapag lumitaw ang 6 na bituin, magbabago ang langit at lupa. Tumanggap ng utos si Tianxuan. Kapag lumitaw ang ika-7 bituin, matatakot ang mga Diyos. Tumanggap ng utos si Kai Yang. Nakabitin sa hilaga ang mga bituin. Nalipol na ang lahat ng demonyo. Nagpapanggap lang pala talaga tong batang to. Gumawa lang ng walang kwentang salamangka. Akala mo madadaya mo kaming parang mga bata? Mali ito ah. Lumitaw ang 7 bituin. Lumitaw ang 7 bituin. Babagsak ang langit. Matanda, napakatakot mo. Natakot nga sa batang ito. Anong 7 bituin? Paano ko hindi narinig ito? Singsing ng hari ng Dragon Temple. Ang tunay na kapangyarihan niya siya ay isang satellite signal device. Kapag na-activate, 7 bituin ng Dragon Temple na namumuno sa Huaxia. Magtitipon agad, sa bawat matagumpay na pagpapadala ng signal. Sa ibabaw ng Northern Naiyay, may isang bituin na magliliwanag. Ang 7 bituin ng Dragon Temple, narinig ko, ang pinakamalakas na 7 tagapagtanggol ng kapital ng Huaxia, nasasakupan lamang ng Panginoon ng Dragon Temple. Pero sa loob ng mga daang taon, hindi nakita ang pagtitipon ng 7 bituin. Kapag lumitaw ang unang bituin, titigil ang digmaan. Kapag lumitaw ang pangalawang bituin, mawawakasan ang paghihimagsik. Kapag lumitaw ang pangatlong bituin, gagalaw ang 4 na dagat. Kapag lumitaw ang pang-4 na bituin, magkakaroon ng kalamidad sa 8 direksyon. Kapag lumitaw ang pang-5 bituin, sisikat ang usok ng digmaan. Kapag lumitaw ang pang-6 na bituin, magbabago ang langit at lupa. Kapag lumitaw ang pang-7 bituin sa hilaga, maglalaho ang lahat ng bansa. Ngayon, lumitaw na ang 7 bituin. Ito ay simbolo ng galit ng langit. Wala na tayo, lahat tayo wala na. Santo ng medisina sa itaas. Ang hamak na tao ay nagalit sa kapangyarihan ng langit. Hindi mapapatawad ang kasalanan. Sumuko ngayon kahit medyo late, pero kumpara sa mga taong gumagawa ng masama, masasabing nakakaunawa ng sitwasyon. Matandang Chen, anong klase ng pagyukod ginagawa mo? Kung siya ang santo ng medisina, ako ang ninuno ng Diyos ng medisina. Sa ganyang mga salitang walang galang, ang buong angkan ng Li ay dapat lipulin. Ikaw pa ang gustong lipulin ang angkan ng Li. Sa tingin ko, ako ang dapat lumipol sa buong angkan mo, dahil ang iyong household registry ay isang pahina lang. Mabilis at madali kitang papatayin. Tagapangasiwa, Narito po. alamin mo nga, totoo bang nasa hilaga ng langit, at 7 bituin ang nagniningning? Tiningnan ko ng palihim kanina, may kakaiba nga ngayon sa Big Dipper. Masyado talagang maliwanag. Paano nangyari ito? Huwag magpanik, Ginoong Xu. Natural na pangyayari lang ito.
Naiintindihan ko na. Huwag kayong matakot. Isang impostor si Wang Bo. Sa wakas, naintindihan ko na kung bakit siya nagpapatagal. Sa totoo lang, hinihintay lang niya ang sandali ng pagsikat ng 7 bituin. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoong Shu? Panahon na ng impormasyon ngayon. Ang weather forecast ngayon, sobrang accurate. Tiyak na alam ng lalaking ito na mangyayari ang pagsikat ng 7 bituin. Kaya't pinatagal niya ang usapan para takutin tayo lahat sa dahilang ito. Nahayag na ang kasinungalingan. Wang Bo, ginaya mo ang singsing ng hari. Nagpanggap bilang ang banal na manggagamot. Nangahas ka at lumabag sa mga dakilang pamilya. At pumatay ka pa ng mga inosente. Tumutol sa paglilitis. Bawat isa sa mga kasalanang ito ay sapat para hatulan ka ng kamatayan. Sayang, isa lang ang buhay mo. Kung hindi, tiyak na paparanasin ko sa'yo ang 10 malulupit na parusa. Mga tauhan. Dakpin si Wang Bo at arestuhin, putulin ang mga kamay at paa, bakbakan at tanggalin ang mga litid, pugutan at ipakita ang ulo sa publiko. Gusto kong malaman nila ang kapalaran ng mga lumalaban sa aming pamilyang Shu. Ang lakas ng loob ng pamilyang Xu. Pitong bituin ng Dragon Temple. Tianji, gobernador ng Silangang Dagat. Pitong bituin ng Dragon Temple. Tiansuan, tagapagtanggol ng Timog Hangganan. 7 bituin ng Dragon Temple. Tianshu, mariskal ng Hilagang Lupain. Pitong bituin ng Dragon Temple. Yaogu ang hari ng labanan. 7 bituin ng Dragon Temple. Tian Quan, komandante ng kanlurang tribo. 7 bituin ng Dragon Temple. Kaiyang, Panginoon ng lambak ng gamot. 7 bituin ng Dragon Temple. Yu Heng, pinakamayaman sa Huaxia. Narito kaming 7 bituin, nagpupugay sa aming Panginoon. Nakikipagkita kami kay Wang Bo, ang banal na manggagamot. Tumayo kayo. Si Wang Bo nga pala ang tunay na banal na manggagamot, ang Panginoon ng Dragon Temple. Paano ito nangyari? Hindi ba siya ang ampon ng pamilyang Luo? Hindi ba siya ulila? Nagkita-kita ang 7 bituin. Paano magiging peke yon? Ginawan tayo ng masama. Nang batang tumula sa pamilyang Xu. May pag-asa pa bang magpakumbaba ngayon? Wala na, huli na ang lahat. Galit na ang langit. Dumarating na ang parusa. Lahat tayo ay pumirma sa parchment ng pagpaparusa sa masasama. Ang parusa sa panghihimasok. Tapos na ang usapan, wala nang pag-asa para sa ating mga buhay. Sana'y maawa ang banal na manggagamot at huwag idamay ang ating mga pamilya. Hindi posible. Hindi ka ang divine physician. Kung ikaw ang divine physician, paano mo magagawa na magpakababa sa pamilya Luo sa loob ng napakaraming taon at maging isang simpleng adopted son? Noong bata pa ako, ang aking ama ay namatay para sa bansa. Bago siya pumanaw, ipinagkatiwala niya ako sa Martial Saint. Ang Martial Saint ay nagpalaki sa akin at nag-alaga sa King's Ring sa loob ng maraming taon para sa akin. Pero sa sandaling ako ay malapit na umupo sa posisyon. Ang Shu family ng Yunjing ay nag-organisa ng mga Tridor at naglunsad ng biglaang pag-atake. Ang Martial Saint, upang protektahan ako, ay nakipaglaban hanggang sa kamatayan. Ako rin ay napinsala at ipinasok nila ako sa Eternal Prison. Ang mga ito ay hindi mapag-aalinlangan ng katotohanan. Pero kayo, kahit nakaharap sa katotohanan, nananatili kayong nakahanay sa mga may kapangyarihan. Kayong mga kilalang pamilya ng Yunjing ay nagpapalit ng katotohanan. Walang batas at walang limitasyon. Nakatira kayo sa itaas ng Yunjing sa loob ng maraming taon. Ito ay isang napakalaking kawalan ng katarungan. Kung ganito ang sitwasyon, ako ay kikilos para sa katarungan upang itama ang pagkakamali. Tianshu, sumunod. Narito ako. Sa ngalan ng Master ng Dragon Hall, ang Divine Physician ng Huaxia, inaatas ko sa iyo na dalhin ng 7 stars ng Dragon Hall at linisin ang lahat ng pamilya sa lugar. Kung may isang makatakas, ikaw ay pananagutan. Tatanggapin ko ang atas. Master, magpakabait ka. Ano pa ang huling mensahe mo? Master, ang matanda ay may malabong paningin, hindi nakilala ang dakilang tao, at nakipagsabuatan sa masasamang tao. Ang kasalanan ay hindi mapapatawad. Wala na akong karapatan na mabuhay sa mundong ito. Gusto kong gamitin ang buhay ng matanda para sa Chen family, upang makaligtas. Master, magpakabait ka. Ang mga miyembro ng Chen family na may magandang asal at malinis ang pagkatao ay maaaring mabuhay. Salamat, Master, sa iyong kabaitan. Naniwala ako sa mga maling sabi-sabi. Simula pa noong 3 taon na ang nakalipas. Nagpatuloy ako sa pagkakamali. Alam ko naman, ang mga kasalanan ng mga hayop na ito. Pero ako ang naglinis ng kanilang kalat. Akala ko, nakakuha ako ng malaking suporta. Sa paglipas ng panahon, nawala ang pagkatao ko. Ngayon, tinatanggap ko ang parusa. Pero ang mga kabataan ng aming pamilya, sa lahat ng ginawa ko, walang alam. Sana'y maging mapanuri ang Panginoon. Hindi tayo pareho. Ako ay magiging patas sa pagpapatupad. Salamat, Panginoon. Hayop ka. Maghihintay ako sa iyo sa daan patungong impyerno. Unti-unti nating pag-usapan ang ating utang. Panginoon Li, ang mga pamilya Son at Chen, nagbigay na ng halimbawa para sa'yo. Hindi mo alam. Ang dapat mong gawin, kanina, sila, nang gusto nilang patayin ako. Ikaw ang pinakamaingay. Nang ipinahayag ko ang pagkatao ko, ikaw ang pinakamadaming tanong. Ngayon, tumahimik ka na.
Ang patriarka ng pamilya Lee ay matigas ang ulo at hindi nagsisisi. Walang patatawarin sa buong pamilya. Ang pamilya Song ng Yunjing ay handang umamin sa aming mga kasalanan at sumuko sa batas. Nakikiusap kami sa inyo, Panginoon, na kahabagan ninyo kami at patawarin ang buhay ng aking pamilya. Aming pamilya ay sumusuko sa batas. Ang pangyayari noong 3 taon na ang nakalipas. Ako ay handang isiwalat ang lahat. Ang mga maruming gawain ng pamilya Xu sa loob ng 3 taon. Mayroon din akong ebidensya sa aking mga kamay. Nakikiusap ako sa inyo, Panginoon, kahabagan niyo ako. Ang pamilya Yang ay handang ialay ang lahat ng aming kayamanan upang mabayaran lamang ang aming mga kasalanan. Nakikiusap kami sa inyo, Panginoon, kahabagan ninyo kami. Amin pong inaamin ang aming mga kasalanan. Shu Hao. Ikaw naman. Hindi mo ako pwedeng patayin. Lalong hindi mo pwedeng sirain ang pamilya Shu. Iyon ang pinakamalaking pamilya sa Yunjing. Kapag nawasak ang pamilya Shu, tiyak na magkakagulo ang ekonomiya ng Yunjing. Ang aking ama, hindi ka pababayaan ng aking ama. Gusto ko talagang malaman. Ang iyong ama, paano niya ako hindi pababayaan? Ako ang nag-iisang anak ng pamilya Shu. Kung malaman ng aking ama na ako'y pinatay mo, tiyak na, gagawin niya ang lahat para maghiganti. Sa oras na yon, sa kapangyarihan ng pamilya Shu, tiyak na magkakagulo ang buong mundo. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kung gayon, pagbaba mo sa impyerno, pakiusap, dalhin mo ang aking mensahe para sa iyong ama. Sabihin mo sa kanyang mag-reincarnate bilang hayop at magsisi ng mabuti. Ang aking ama. Ang aking ama ay 7 bituin ng Dragon Hall. Hati rin siya para makita ang kanyang ama. Huwag. Gino, hindi niyo ba ihatid pa uwi si Ginang Luo? Hindi na kailangan. Mahina pa si Kiuyan ngayon. Baka siya'y malagay sa panganib kung uuwi kapag natapos na ang lahat ng bagay. Gagawin ko siyang hari na magbabalik ng marangal at muling mamumuno sa pamilyang Luo bilang pinuno. Naiintindihan ko. Kumusta na ang paghahanda para sa piging ng lumilipad na dragon? Ayon sa plano mo, naipadala na ang balita. Wala na ang pamilyang Shu. Ang iba pang mga pinaghihinalaan. Sa loob ng 3 araw, lahat sila ay papatayin. Nawasak ang pamilyang Xu, may kakaibang pangyayari sa langit. Pagkatapos ng 3 araw, darating ang banal na manggagamot sa Yunjing upang magdaos ng piging ng lumilipad na dragon. Kung sasabihin mong walang koneksyon ang 3 bagay na ito, kahit multo ay hindi maniniwala. Ano nang kinakabahan ka? Kapag mas magulo, mas maraming pagkakataon, ang pamilyang Xu na ito, ilang taon na tayong inaapi. Ngayon, sa isang gabi lang, tuluyan silang naglaho. Ito ang perpektong pagkakataon para sa ating 2 pamilya na magtulungan at umakyat sa tuktok. Tama, palaging mayabang at mapanghamak ang pamilyang Shu. Hindi mabilang ang mga makapangyarihang tao na kanilang inaway. Hindi mabilang ang mga makapangyarihang tao na kanilang inaway. Normal lang na gustong parusahan sila ng Templo ng Dragon. Tama ka rin, pero ang banal na manggagamot ng Templo ng Dragon, medyo nakakalito. Akala ko pa naman, bakante pa ang posisyon ng banal na manggagamot. Ano man ang mangyari, sa piging ng lumilipad na dragon na ito, kailangan nating makisama sa banal na manggagamot. Tama, Mingyu, may kakilala ka ba? Kung wala, ayos lang, bibigyan kita ng magandang payo. Ang piging ng lumilipad na dragon na ito, mismong si Alcalde Liu Xiaoshan, ang namamahala, pwede mong ipasuri sa kanya ang Taikang Hospital, na pag-ari ng Luo Group, pwede mong ipasuri sa kanya ang Taikang Hospital. Sa oras na yon, tiyak na magsasalita siya ng mabuti tungkol sa iyo sa harap ng banal na manggagamot. Kamakailan lang, palaging may multo sa Taikang Hospital, kaya hindi maganda ang takbo ng negosyo. Hahaha, ang mga usapin tungkol sa multo, walang katiyakan yan. Kung may malaki tayong gagawin, huwag natin ito pansinin. Ito nga ay isang pagkakataon. Iisipin ko itong mabuti. CJ. Nasaan ba ako, ang mga tao ng pamilya Xu? May gumawa ba ng masama sa'yo? Huwag kang mag-alala. Wala na ang pamilya Shu. Tapos na ang lahat. Gusto kitang iligtas, kaya pinilit kong gamitin ang aking internal energy para bumilis ang paglakas ko. Pero ang martial arts ng pamilya Luo ay kilala sa pagiging malamig at mapanira. Kaya ako'y tinatablan ng paulit-ulit ng yin energy. Pasensya na. Hindi kita naalagaan ng maayos. Huwag mong sabihin yan. Para sa'yo, gusto ko. Ang aking driving soul needles ay napakapuro at napakalakas. Kayang pigilan ng yin energy mo. Kanina, tinulungan na kita. Napahupain ang iyong internal energy. Pero, hindi ito ang perpektong solusyon. Isang paraan lang ang meron. Anong paraan? Pag-uusapan natin ito. Baka hindi mo matanggap. Basta't mabilis akong gumaling para makapaghiganti para sa'yo. Kahit mamatay pa ako, payag ako. Anong paraan? Sabihin mo sa akin. Pagbabalanse ng yin at yang. Ang ibig mong sabihin, gagawin natin yon? Hindi yun. Hindi naman kailangang magmadali. At ang sugat mo, kung dahan-daang gagamutin, gagaling din yan.
Kyuyan, ikaw. Mag-asawa na tayo noon pa man. Ang katawan ko, dapat na ibinigay sa'yo noon pa. Nagtagumpay. Ang driving soul needles ay napakapuro at napakalakas. Ang martial arts ng pamilya Luo ay napakalamig at napakalambot. Sakto lang para magbalanse. Ngayon, ganap na ang aking martial arts. Hindi na ako limitado sa 3 karayom. Kung may darating na miyembro ng pamilya Shen, papatayin ko. Kung 2 ang darating, pareho silang papatayin. Sino yan? Multo to. Ikaw na multo, bakit hindi ka mag-reincarnate? Anong ginagawa mo rito sa akin? Bago ako mamatay, labis akong pinahirapan. Namamatay ng may hinanakit, may gumamit ng ipinagbabawal na ritual, at ipinako ako sa loob ng pader. Hindi ako makapag-reincarnate magpakailanman. Ipagkaloob ninyo, mahal na immortal, na aking mabigyan ng katarungan. Hindi ako immortal. Mali ang napuntahan mo. Kung nakikita mo ako, at nakakausap mo ako, sino ka kung hindi immortal? 2 taon na akong nakakulong dito. Malapit na akong mawala ng tuluyan. Ipagkaloob ninyo, mahal na immortal, na ako'y iligtas. Ni hindi ko nga alam kung nasaan ang bangkay mo. Paano ka namatay? Paano kita ililigtas? Malapit lang dito ang bangkay ko. Basta panoorin mo lang. Ang headline ng balita bukas. Malalaman mo agad. Pareho tayong may kaaway. Ipagkaloob ninyo, mahal na immortal, na ako'y iligtas. Ganap na ang mahiwagang karayom. Sa itaas, nakakaramdam ng langit at tao. Sa ibaba, nakakapagpalayas ng multo at nakikipag-ugnayan sa espiritu. Talaga nga, ang mundo na nakikita ko ngayon, ay ibang-iba na sa nakikita ng mga ordinaryong tao. Isang babaeng multo ang humihingi ng katarungan. Medyo interesante ito. Alkalde Liu Xiaotian. Habang nagsusuri sa taikang hospital, Biglang nagkasakit ng hindi malamang dahilan. Ah, ganun pala. Kasulukuyang inililigtas ang buhay. Mukhang dito nagmula ang problema. Gising na siya. ano ang tinitingnan mo? Hindi ba't ito, ang taikang hospital ng pamilya namin? Paano nangyari? Ngayon ang tamang panahon para muling makuha mo ang pamilya Luo. Mamayang gabi, pumunta tayo sa ospital. Nagdaraos ka ba ng lemay? Mag-isip ka ng paraan. Lahat ng eksperto ay nakonsulta na. Hindi talaga mahanap ang sanhi ng sakit. Mga walang kwenta. Kung may mangyari man sa alkalde, papanagutin ko ang buong pamilya Luo at ipapalibing kasama niya. Ginoong Shen, narito ka na. Ang mga pamilya Shen at Luo ay magkadugtong ang hininga. Kapag may problema ang pamilya Luo, paano kami makakatanggi ng tulong? Kapag nalampasan natin ito, ang pamilya Luo sa hinaharap ay tatalima at susunod sa bawat utos ng pamilya Shen. Sa piging na tenglong, hindi mawawala ang paglalahad ng magagandang salita para sa pamilya Shen. Huwag mag-alala, Ginoong Huang, espesyal akong nag-imbita ng pangunahing doktor sa buong mundo upang tignan ang alkalde. Mike, Nobel Prize winner, panauhin ng Pangulo ng Kanlurang Bansa. Shin Jae-hyuk, ang pinakamahusay na manggagamot sa Korea, ang kanyang pamamaraan ng acupuncture, ay kilala sa buong mundo. Isang manggagamot mula sa Hapon, ang inapo ng dakilang Onmyoji. Hindi ko inakala na sa malawak na China, wala ni isang mahusay na tao. Kailangan pang umasa sa mga dayuhan para humingi ng tulong. Parang dati ka pa rin. Walang takot sa lahat. Takot lang sa multo. Huwag kang mang-asar sa akin. Ang ospital na ito, kailan? Naging ganito nakakatakot. Ito ay lugar na pinagsama-sama ng 5 masamang espiritu. Normal lang na nakakatakot ang atmosfera. Masikip ang koridor. Mahirap magdala ng tunog. Nagre-reflect at nag-echo sa paligid. Ito ang masamang espiritu ng tunog. Tignan mo ang mga painting sa dingding. Ito ay mga tao na sinadyang ilagay dito. Nagbuo ng masamang espiritu ng anyo. Ang masamang espiritong ito ay nagpapagulo sa isip. Nagpapadala sa takot at pagkabalisa. Madilim ang mahabang koridor. Sa dulo ay may maliwanag na linya. Parang night sky, na hiniwa ng isang sugat. Ito ang masamang espiritu ng paghiwa. Ang aming destinasyon ay ang room sa harap. Ang sakit ni Alkalde Liu ay neurological disease. Mayroon ako ng pinakabagong gamot. Gumagana agad. Hindi kailangan ng gamot. Tignan mo ang paggamit ko ng needles para magpagaling.
Gagamot gamit ang needles. Kung hindi kayo pareho makakapagpagaling, pwede kong gamitin ang mga pamamaraan para alisin ang masamang espiritu. Liu ay siguradong gagaling. Sige, kayong tatlo. Ayaw kong mamatay si Mr. Leo. Huwag kayong maniwala sa mga sinasabi ng tatlong doktor na ito. Luo Qiuyan, ano ang ginagawa mo rito? Ang Taikang Hospital ay pangunahing negosyo ng Luo family. May problema sa ospital, kaya dapat ako ang pumunta. Wang Bo, kailan ka lumabas? Wang Bo, naglakas loob kang mag-escape sa bilangguan. Guards, hulihin ang escape prisoner. Sino ang may lakas ng loob? Tigilan. Nakahiga pa rin ang mayor. Walang maingay. Sa ward. Luo, hindi sila makakatakas. Kapag napagaling ang mayor, pwede pa silang hulihin. 3. CJ. Ito ang pinakamataas na teknolohiya ng Western country. Sa harap nito, ang tradisyonal na Chinese medicine ay walang halaga. Paano nangyari ito? Dayuhang doktor na walang silbi. Huwag mong saktan ng alkalde ng Yunjing. Papatayin kita. Ang medisinang kanluranin, pang ibabaw lang. Hindi nakakaabot sa ugat. Pang mga simpleng sakit lang. Kung malubha na, tradisyonal na medisinang Chino lang ang solusyon. Tama ang sinabi ng ginoong ito. Pero, ang tradisyonal na medisinang ito ay nanggaling sa aming Korea, ang China ninyo. Konting balat lang ang natutunan. Huwag kayong magpanik. Panoorin ninyo ang aking acupuncture. Ginoong Huang. Ginoong Leo, gising ka na. Nakita ninyo? Ang Korea namin. Ang tunay na may-ari ng tradisyonal na medisina. Papatayin kita. Alkalde Leo, papatayin kita. Huwag kang magmalaki, demonyo. Tignan mo ang kapangyarihan ng aking yin-yang. Naalis na ang demonyo. Ligtas na si Ilyu. Jiko Oguchi, talagang karapat-dapat sa titulong number 1 sa Asia. Napakalaki ng pagbabago sa pananaw ko. Oo nga, parang buhay na Diyos ang master. Ang onyo ng aming bansa ay ang tunay na tradisyon ng Dao. Hindi ito kayang pantayan ng mga Chino. Panggagago lang yan. Nagmamagaling pa. Ano ka ba? Para manghamak sa onyo ng imperyo. Yang onyo mo, hindi talaga kayang pigilan. Ang masamang espiritu sa katawan ng alkalde. Pagkatapos ng ilang minuto, paggising niya, mamamatay kayong lahat dito. Gising na si Jilio. Nandito ka pa, nagpapakalat ng takot. Bini. Luo, huwag mo nang patulan. Ji Huang, dahil gising na si Jilio, aayusin ko muna ang aming pamilya. Sige po, Bani. Luo, matagal ko nang ayaw. Sa mga pinagsasabi nitong loko-lokong to. Mga tauhan. Wang Bo, kung tama ang alala ko, habang buhay na pagkabilanggo ang hatol sa'yo. Ngayon, sa loob lang ng 3 taon, nagpapasikat ka na, at nandito ka pa't nagmamarunong. Talagang hindi ka mapapatawad. At ikaw, Luo Qiuyan, nakikisama ka pa sa hayop na to. Nakalimutan mo na ba kung paano namatay ang ama natin? Hindi ko malilimutan ang paghihiganti para kay Papa. Pero hindi si Wang Bo ang dapat mamatay. Katawa-tawa, hindi mo malilimutan. Tigilan mo yan. Isang traidor na ipinagtatanggol sa harap ng publiko, ang pumatay sa ama, at kinain ang sariling pamilya. Paano ka pa matatanggap ng pamilyang Luo? Ayon sa huling habilin ni Papa, maghahati tayo sa kapangyarihan sa pamilyang Luo. Kung tatanggapin man ako ng pamilyang Luo o hindi, wala kang karapatang magdesisyon. Luo Qiuyan, ang knave mo naman. Dahil lang sa huling habilin ni Lolo, akala mo, magkapantay na tayo. Magising ka nga, dapat mong malaman kung sino talaga ang tunay na nagpapatakbo ng pamilyang Luo sa mga nakaraang taon. Ang ate mo, mukhang hindi anak ni Tio Luo, parang taga-pamilyang Shu. Una, magpapanggap na mabait at makatarungan sa harap ng publiko. Pagkatapos, pag nalamang mali na ang posisyon mo, biglang nagpapakita ng tunay mong ugali. Delikado talaga kung sa kanya, mapupunta ang pamilyang Luo. Wang Bo, hayop kang walang kapatawaran. Nandito ka pa't nang aaway. Tama na. Ano nang pinag-aawayan nyo? May paraan ako para mapatalo ang batang ito, nang buong puso niyang tanggapin, at mamatay ng walang pag-alinlangan. Ji Shen, ano ang maipapayo mo? Nakikita ko na, ang batang ito, ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na pumunta dito. Iisa lang ang layunin. Iyon ay para subukan ang kanyang swerte. Makipag-ugnayan sa alkalde na si Liu Xiaoshan, upang maibalik ang kanyang kaso. Katawa-tawa. Isang takas na kriminal, paano niya maaasahan ng alkalde na ibalik ang kanyang kaso? Siyempre, panaginip lang iyon.
Pero ito lang ang kanyang pagkakataon. Sa pagkakaalam ko, marunong ng konti sa medisina ang batang ito. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon habang ang alkalde ay nasa bingit ng kamatayan upang tumulong, para ang alkalde ay magkaroon ng utang na loob sa kanya. Sayang, hindi niya inaasahan. Natitipunin ko ang mga sikat na doktor sa buong mundo para magkonsulta para kay Alkalde Liu. Ito rin ang dahilan kung bakit siya kanina ay nagpanik at nagsalita ng walang kontrol. Ah, ganun pala. Sabi ko na nga ba, bakit siya ganoon kalakas ang loob? Naglakas loob pang hamunin ang dakilang onmyojutsu ng hapon. Pero, dahil nasabi na niya yon, kailangan niyang magbayad. Wangbo, makikipagpustahan ako sa'yo. May lakas ka ba ng loob? Ano ang pastahan? Hindi ba't, sinabi mong ang sakit ng alkalde. Pagkalipas ng ilang minuto, ay lalalang muli, kung gayon, bibigyan kita ng 5 minuto para tingnan kung talagang, tulad ng sinabi mo, kung ako ang manalo, magpakamatay ka bilang parusa. Kung ikaw ang manalo, ako, sa ngalan ng pamilya Shen, ang magpapasya, na ideklara kang inosente. Pwede, makikipagpustahan ako, pero hindi patas. Bakit hindi patas? Kung ikaw ang manalo, ang buhay ko ang kapalit. Kung ako ang manalo, ang buhay mo dapat ang mawala. Ikaw, batang walang hiya, huwag kang magpakalabis. Ikaw naman ay isang taong dapat mamatay. Ang ginagawa ni Jishen ay pagbibigay lang sa iyo ng pagkakataon. Pagbibigay sa akin ng pagkakataon, mukhang hindi ka naniniwala sa kakayahan ng doktor na nasa likod mo, si Jiko Aguchi. Ikaw, ayaw kitang makipagtalo. Elo, huwag kang magalit. Ang kakayahan ni Dr. Kawaguchi ay kilala sa buong mundo kahit makipagpustahan tayo sa batang ito. Ano naman, dahil sa anumang paraan, hindi tayo matatalo. Sige, dahil ito ay isang pastahan. Dadagdagan ko rin ang pusta. Wang Bo, kung ikaw ang manalo. Kusang loob akong magbibitiw bilang pinuno ng pamilya, kung ikaw ang matalo. Luo Qiuyan, ikaw at si Wang Bo ay parehong mananagot sa batas. Handa ka ba? Ano ng dahilan para hindi ako handa? Ginagamit ang kaligtasan ng punong lungsod bilang pusta, isang aksyon ng paglabag sa otoridad. Sa tingin ko, Hindi na kailangan maghintay. Ang batang ito ay mamamatay tao. Dapat aminin ang kasalanan at sumailalim sa batas. Mag-aksyon ka na, kayong nagsabi ng pusta. Kayong nagsabi na hindi magpusta. Walang kabuluhan ang sinasabi mo. ang lakas ng loob mo. Kalma lang, may 1 minuto pa. Hayaan mo siyang mabuhay ng 1 minuto pa. Walang problema. Ang paghihintay ng 1 minuto, walang kahulugan. Ako, Kawaguchi, ay nagpapatahimik ng masasamang espiritu. Hindi 1,000 pero mga daan-daan. Hindi kailanman nagkamali. Kahit ang mga ninuno ng China, kahit dumating ang mga ninuno, dapat igalang ako bilang isang dakilang espiritu. Isang palaboy na clown. Nag-aangkin ng pagiging dakilang espiritu. Ang Japan, isang maliit na lugar. Ang mga pagkalugi sa ganitong bagay, hindi pa sapat. Ikaw, kung insulto mo pa ang imperyo, hindi kailangan ng Aethia Shen na kumilos. Ako mismo ay makakapagpawala sa'yo. Hambog na demonyo, nagdudulot pa ng kaguluhan. Hambog na demonyo. Sa laban na ito, panalo na ako, di ba? Ginoo, tulungan niyo po ako. Wang Bo, iligtas mo ako, kahit na may alitan tayo. Pero tayo rin naman ay magkasamang lumaki sa iisang bubong. Bilisan mo, iligtas mo ako. Wang Bo, Ha, kanina pa, sinasabi mo, ako ang pumatay sa ama mo, at gusto mo akong patayin, di ba? Paano kita ililigtas? Ginoo, doktor, tulungan niyo po ako. Kayong 3 dayuhan, pagdating dito sa aming bansa, nanggugulo at nanloloko lang. Bakit ko kayo ililigtas? Wang Bo, ako ang nagkamali, hindi kita nakilala. Pakiusap, iligtas mo ako. Gagawin ko ang lahat para maayos ang kaso mo. Ikaw ang pinaka hindi dapat iligtas. Ikaw ang nagpasyang maglaro. Tanggapin mo ang resulta. Wang Bo, kahit na ako rin, gustong-gusto silang patayin. Pero ang Taikang Hospital ay pag-aari ng pamilya Luo. Kung bigla na lang, maraming mamamatay. Baka, magdulot ito ng maraming tsismis. At saka, si Mayor Liu ay inosente. Tama ang sinabi ng kapatid ko. Wang Bo, bilisan mo, iligtas mo ako. Yung ipinangako mo kanina. Kusang loob kong ibibigay ang posisyon bilang pinuno ng pamilya. Kay Qiuyan, hindi ako magbabago ng isip. Bilisan mo, iligtas mo ako. Sige na nga. Ginoo, yun ba kanina, multo talaga? Bulag ka ba? Ginamit mo ang driving soul needle. Ang pamamaraang ito ay matagumpay. Ganun ba talaga kagaling? Ang Divine Soul Driving Needle, kayang buhayin ng patay, at kayang supulan ng mga demonyo. Kung hindi, sa tingin mo ba, yung mga hamak na yon, gumawa ng maraming plano, ang tunay na dalubhasa ay hindi nagpapakita ng kapangyarihan.
hindi ko inakala na sa ganyang edad mo. Tunay kang isang dalubhasa. Pakiusap, tanggapin niyo po akong mag-aaral. Ituro niyo po sa akin ang banal na pamamaraan ng pagtusok. Mula ngayon, hindi na ako magsusuot ng Amerikana. Tsinelas na lamang ang aking isusuot. Itatakwil ko ang medisinang kanluranin at pag-aralan ko lamang ang tradisyonal na medisinang Chino. Ako ay nais na ipahayag sa lahat ng mga Koreano, ang tunay na tradisyonal na medisinang Chino ay nasa China lamang. Ako ay handang iwanan ang aking pagkamamamayang Hapons upang manatili sa China at magpakadalubhasa sa paggamot at pagpapayabong ng espiritu. Hindi na ako uwi pa. Pakiusap, tanggapin niyo kaming mga alagad at ituro sa amin ang banal na pamamaraan ng pagtutusok. Ang mga taga-kanluran, hangad lamang sa material na bagay, hindi pinauunlad ang sarili. Alam lamang nila ang pera at kapangyarihan. Wala silang pusong handang tumulong sa mga may sakit. Ang 6 na araw na pamamaraan ng pagtutusok na ito, hindi ninyo kayang matutunan. Ang mga Koreano, mula pa noong sinaunang panahon ay humahanga sa China. Akala mo'y nakakuha lang ng konting kaalaman, ay maaari nang mag-angkin ng pagiging tunay na tagapagmana. Kung ituturo ko ito sa inyo, natatakot akong mapahiya ang aking mga ninuno. At tungkol naman sa inyong mga Hapones, sa loob ng daan-daang taon ay nagnanasang sakupin ang China, at gumawa ng napakaraming, kasuklam-suklam na mga bagay. Tayo ay magkaaway, hindi magkaibigan. Sa palagay mo, ano ang karapatan mo, para turuan kita? Ang China ay sagana sa mga taong may kakayahan. Napakaraming, mga dalubhasa at pambihirang tao na hindi nagtuturo. Bakit ko pa ipapasa ito, sa mga dayuhan na tulad ninyo? Xiao Huang, nasaan ba ako? Alcalde Liu, bigla po kayong nagkasakit. Salamat sa tulong nitong tatlong sikat na doktor mula sa ibang bansa, kaya kayo gumaling. Nagsisinungaling kayo ng nakapikit. Wala ba kayong hiya? Alcalde Liu, kami nga po talaga, ang tatlong nagkonsulta at nagligtas sa inyo. Xiao Huang, totoo ba ito? Alcalde Leo, huwag po kayong mag-alinlangan. Si Ginoong Shen nga po talaga, ang nagligtas sa inyo. Lu Mingyu, ang aming angka ng Luo ay laging tapat at marangal. Bakit ikaw lang ang walang hiya? Tama, ang lahat ng ito ay ayon sa plano ni Ginoong Shen. Akala mo talaga, wala akong alam? Kahit hindi ako malinaw sa isip kanina, hindi ako nawala ng memorya. Tinatanong ko, para lang subukan ka. Sumunod ka sa akin ng mahigit 10 taon. Ngayon dito ka nagloko sa akin. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Walang nag-utos sa akin. Bakit mo ginawa ito? Sabi ko, ang nasa likod ng lahat ng ito ay Wang Bo. Talagang nakakatawa. Si Mr. Wang ang nagplano ng lahat para sirain ang sarili. Sira ba ang ulo niya? Huang Yang, dapat mong linawin ang mga detalye ng maayos. Kung hindi, walang maniniwala sa'yo. Mayor, pakinggan mo ako. Wang Bo at Luo Qiuyan, magkasabwat, binayaran ako para dalhin ka sa Taikang Hospital. Pagkatapos, sila ang naglason sa'yo. Wang Bo ang unang naglason sa Mayor Liu, tapos siya ang nagpagaling. Para lang maalala mo, ang utang na loob sa kanya, ito ay eksaktong, sa aking pagsusuri, walang pagkakaiba. Tama, Luo Qiuyan ang namamahala sa Luo family. Kilala niya ang lahat sa Taikang Hospital. Siya ang kasabwat. Wang Bo ay tiyak na gumamit ng espesyal na lason. 3 world-class doktor ay hindi makapagpagaling. Sa ganito, lahat ay nagiging maliwanag. Oo, ako ay hindi gusto na sila makatagumpay sa plano, kaya sinadyang niloko ko kayo. Ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay Mr. Shen. Siya ay tunay na gustong iligtas ka, Wang Bo. Narito ang testigo, ano pa ang sasabi mo? Shenlong, sa nakaraang pastahan, talunan ka na, may utang ka sa akin ng isang buhay, ngayon ay hindi pa rin nagbabago. Narito ang mayor, at nagagawa mong manakit. Hindi dapat mabuhay ang buhay mo. Ako, nagsinungaling ako. Ang lahat ng ito ay gawa ni Shenlong. Huang Yang, nababaliw ka na, ano ba ang sinasabi mo? Umalis ka. Si Shenlong ang may gawa ng lahat ng ito. Dinukot niya ang pamilya ko, at pinilit ako na dalhin ka, dito sa Taikang Hospital. Mayor, ikaw ay dinapuan ng masamang espiritu at nagkasakit. Si Shenlong ang umalalay sa'yo, hindi lang para pahinain ng pamilya Luo, kundi para makatanggap ka rin ng malaking utang na loob sa kanya. Mayor, huwag kang maniwala sa kanyang kalokohan. Talagang siya, gumamit ng masamang mahika, upang kontrolin si Huang Yang at siraan ako. Exorcism needle, direktang tumatama sa kaluluwa. Ang sino mang matusok nito ay magsasabi lamang ng katotohanan, walang kasinungalingan. Salita lang ng isang tao. Bakit ka paniniwalaan ng lahat? Sinasabi mong nilason kita, Mayor. May ebidensya ka ba? Meron. Nasa kwartong ito ang ebidensya. Ikaw, katarantaduhan. Mayor, nababaliw na itong tao. Pakiusap, paalisin niyo na siya. Kanina, hindi ako masyadong sigurado, pero ngayon, siguradong-sigurado na ako. Shenlong, ang masamang espiritong sumanib sa katawan ng mayor, iyong demonyo, ay para sa'yo, di ba? Katarantaduhan.
Kanina, yung mukha ng demonyo parang dumiretso sa harap ni Ginoong Shen. Parang, talagang para sa kanya. Malaki ang galit ng espiritong iyon, baka kaaway ni Ginoong Shen. Kalokohan, tumahimik kayong lahat. Kung gayon, mga ginang at ginoo, tingnan nyo. Ano ito? Sa ospital. Paano may ganito dito? Ito ang dahilan kung bakit nagmumulto ang Taikang Hospital. Shenlong, kilala mo ba ito? Paano ko makikilala ang bagay na ito? Karayom na pangalis ng kaluluwa, makapupunta sa mundo ng mga multo. Kung hindi mo amin, maaari kong tulungan kang ilabas ang biktima para magharap kayo. Biktima. Ang ibig mong sabihin, ilalabas mo ang nasa loob ng kabaong. Akala mo ba Diyos ka, ang nasa loob ng kabaong ay matagal ng patay? Gusto mo pa siyang ilabas, Mayor Liu? Ang mga masamang bagay na ito ay gawa ng batang ito at ng masamang babae, Luo Qiuyan, para linlangin ka, huwag kang magpapaloko. Shenlong, hindi pa nabuksan ang kabaong. Alam mo na agad na masama ang nasa loob? Matagal mo na bang alam ang laman nito? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Si Mr. Wang ay hindi ordinaryong tao. Kung maalis niya ang multo para sa akin, tiyak na may iba pang kapangyarihan siya. Naniniwala ako sa kanya. Mayor. Huwag kayong gagalaw. Huwag kang lalapit, subukan mong lumapit, babaran ko siya. Shenlong, galing ka sa kilalang pamilya. Huwag mong sirain ang sarili mo dahil sa isang pagkakamali. Kinabukasan, mamamatay din naman ako, ngayong araw na ito. Kung makakatakas ako, takas ako. Kung hindi man, isasama kita, matandang hayop. Kung ganoon ang sinasabi mo, inaamin mo na ang kasalanan mo? Wala akong kasalanan, ikaw isang mamamatay tao, ang magsasabi sa akin ng kasalanan. Wang Bo, alam kong hindi ka naging tamad. Sa nakaraang 3 taon, naging dalubhasa ka na sa iyong karayom. Ngunit mas mabilis ba ang karayom mo, kaysa sa bala ko? Wang Bo, natalisod ka yata. Mukhang hindi pa ganap ang kasanayan mo. Ngayon na lang, babarilin kita. Anong tunog iyon? Huwag kang lalapit. Shenlong. Hayop ka, ibalik mo ang buhay ko. Hindi kita kilala. Huwag kang lalapit. Huwag mo akong hanapin. Hindi ako. Ikaw ang gumahasa sa akin. At dahil sa kapangyarihan at katayuan ng pamilya mo, winasak mo ang ebidensya, tinakpan mo ang lahat. Ikaw, nang ako'y nagdadalang tao, pinatay mo ako ng walang awa. 2 buhay ang namatay. Ikaw, ang nagkulong sa akin sa loob ng kabaong. Ginawa akong sangkalan ng sumpa ng ina at anak upang hindi na ako muling mabuhay magpakailanman. Ang lupit mo naman. Ikaw na ito, hayop ka. Mamatay kang walang hiya. Ano ang inang at anak na ritual ng dugo? Buntis na babae ang ikinulong sa kabaong, hanggang sa mamatay sa pagkakabaon. Malalim ang galit ng namatay sa malagim na paraan. Magiging napakasamang lugar ang paligid. Ito ang inang at anak na sumpa ng dugo. Mukhang ang pamilya Shen, para kayong lupigin ng pamilya Luo, ay gumastos ng malaki. Shenlong, wala kang konsensya. Ano pa bang masama ang hindi mo magagawa? Mali ako. Mali ako. Huwag mo akong dakpin. Mali ako. Kasalanan mo yan. Karapat-dapat kang mamatay. Akala ko mahihirapan tayo. Patay na si Shenlong. Ang problema sa Taikang Hospital ay nalutas na rin. Ayon sa ating pusta, papayag na ring magbitiw ang ate ko. At ako ang mamumuno sa pamilya Luo. Kailangan mong mag-ingat. Hindi mabait ang ate mo. Alam ko. Pero narinig ko na makalipas ang 2 araw, dumating ang medical sage sa Yunjing. Ang mga hamak na to ay hindi na maglalakas loob. Sa oras na iyon, ako bilang pinuno ng pamilya Luo ay dadalo sa Tanglong Piging. At masasaksihan ito ng medical sage. Sa oras na iyon, ang mga tao sa Luo family ay hindi na magsasabi ng anuman. Ito talaga ay magandang ideya. Higit pa rito, gusto ko ring ipaalam sa mga nasa taas. Hayaan ang Yisheng na ipaglaban ang iyong karapatan. Yi Sheng. Magpapansin ba siya sa akin? Huwag kang mag-alala. Noong buhay pa ang tatay ko, sinabi niya, ang dating Yisheng ay isang malaking bayani. Ang kanyang successor ay hindi rin magiging masyadong malayo. Bukod pa, ako ay anak ng Gusheng. Ang galing mo sa medisina ay sobrang taas at lalim. Walang makakapantay. Naniniwala ako sa Yisheng. Ay tiyak na magiging iba ang tingin sa amin. Ang babae. Noong gabi, nahilo siya. Hindi alam ang tunay kong pagkatao. Kawili-wili. Bakit? Tinutulungan ka ng tao para sa hustisya. Hindi mo pinapahalagahan?
Hindi, pangunahin. Masyado kang nag-iisip para sa akin. Sa ilang pagkakataon, dapat mong isipin ang sarili mo. Ikaw ang asawa ko. Hindi ako nag-iisip para sa iyo. Para kanino mag-iisip? Hindi ba ako masyadong makasarili? Kung pag-uusapan mo ang pagiging makasarili, kailangan kong isipin ang sarili ko. Magpakasarili ng isang pagkakataon. Anong gagawin mo? Kunin ang lakas ng babae at punan ang lakas ng lalaki. Mag-develop ng mystical powers. Minyu, ang anak ko talaga ay, paano namatay? Si Wang Bo, siya at Luo Qiuyan ay nagtulungan. Nilinlang ang city mayor. Pinatay ang Mr. Shen. Wangbo. Wangbo ay bumalik. Wangbo. Tiyak na gagawin ko sa'yo, dudurog-durugin kita. Ang handaan ng Tenlong ngayong beses. Ako'y mag-imbita ng marami sa buong mundo, mga pamilyang mayaman at makapangyarihan. Wawasak ang iyong Wang family, hindi, ay ang Wang family at 10 clans. Tiyak na maghahanap ng hustisya para sa'yo. Tiyak. Mga Ginoo, ako po si Shen Changzhu, wala akong gaanong kakayahan, may ilang salita na nais kong sabihin sa inyong lahat bago magsimula ang handaan. Ang aking anak na lalaki, si Shenlong, ay namatay sa isang aksidente 2 araw na ang nakalipas. Alam naman niyong lahat na si Shenlong ang nag-iisang anak ng aming angkan ng Shen. Sa kanyang pagkamatay, ang aming angkan ay mawawala ng tagapagmana. Kaya nga, ako, si Shen Changzhu, ay nanunumpa dito, na hindi magkasundo sa ilalim ng isang langit ang pumatay sa kanya. Kung kayo, ay naaalala pa ang dating pagkakaibigan sa aming angkan ng Shen, at sa oras ng aking paghihiganti, ay makatutulong kahit papaano, ang aming angkan ay tiyak na magpapasalamat sa inyo. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Shen, basta't kayo po ang magsabi, kami ay handang sumugod sa apoy at tubig, walang pag-aatubili. Tama, ang ganitong masamang tao. Ay dapat patay ng lahat. Paano natin siya palalampasin? Pero hindi ko alam. Sino ba ang may ganitong kapal ng mukha para patayin si Ginoong Shen? Ang taong ito ay walang iba kundi ang pumatay sa aking ama na si Luo Xiaolong. 3 taon na ang nakalipas. Si Wang Bo. Wangbo, hindi ba't nasa impyerno ng walang hanggan siya nakakulong? Una, pinatay ang Marshal Saint, tapos ang anak ng angkan ng Shen. Ang taong ito ay talagang sira-sira na ang pag-iisip. Kung hindi natin siya aalisin, ang aming Yunjing ay hindi na magkakaroon ng kapayapaan. Lu Mingyu. Tama nga ang sinabi ni Wang Bo. Ang isang hamak na tulad mo ay talagang hindi nagbabago. Nakalimutan ko pa naman ang tungkol sa iyo. Hindi lang si Wang Bo, may isa pang tao dito, nakasabwat ni Wang Bo. Ang taong ito ay ang aking sariling kapatid na babae, pangalawang anak na babae ng pamilya Luo, Luo Qiuyan. Ano, Luo Qiuyan? Paano posible yon? Hindi ba't ang pamilya Luo ay may galit kay Wangbo? Hindi ko inaasahan. Ang pangalawang anak ng pamilya Luo ay kayang gumawa ng ganitong pagiging taksil sa sariling pamilya, kabuktutang taliwas sa moralidad. Mga Ginoo, maging noon pang 3 taon, o sa kasalukuyan, ang sabi nilang mamamatay tao si Wang Bo, ay pawang haka-haka lamang, walang konkretong ebidensya. Sa halip ako, ang mayroong sapat na ebidensya, upang patunayan, na hindi lamang nila inagrabyado si Wang Bo, kundi nagtutulungan pa sila sa masama, nagkakasabwat, upang guluhin ang Yunjing. Kalokohan, lahat alam, na ikaw at si Wang Bo ay may kasunduang pagpapakasal mula pagkabata, syempre, panig ka sa iyong lalaki. Kayong dalawa ang tinutukoy ko, mga karumal-dumal na bagay. Talagang mag-asawang hayop kayo, kaya pala. Ang mga babae, kapag nalibugan na, kahit hayop ang lalaki, tutupad at tutupad pa rin yan. Bawasan mo ang iyong masasamang salita. Sa mga salita mo pa lang, ang aming pamilya Luo ay maaari nang papanawin ka sa mundong ito. Katawa-tawa, anong karapatan mo upang kumatawan sa pamilya Luo? Akala mo ba sa pamamagitan ng pananakot at pagpipilit, ay ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng puno ng pamilya? Masyado kang nagpapantasya. Kahit ako ay pumayag, hindi mo ba tatanungin ang iba sa pamilya Luo? Sisang-ayon ba sila? Ako, hindi ako sangayon. Ang panganay na anak ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Luo, Luo Qiuyan. Taksil ka sa sarili mong pamilya. Hindi ka karapat-dapat maging puno. Lumayas ka sa pamilya Luo, Luo Qiuyan. Lumayas ka sa pamilya Luo. Kung aso ka, dapat alam mo ang lugar mo. Una, huwag kang magsalita ng parang tao. Pangalawa, huwag kang uupo sa hapagkainan. Kayong mga asong umaasa sa kapangyarihan ng amo, kung magsasalita pa kayo ng ganyan, gagawin kong hindi na kayo makapagsalita habang buhay. Mukhang gusto mong mamatay ngayon. Qiuyan, huwag mo nang sayangin ang oras sa kanila. Kahit alam ng mga to ang totoo,
wala ni isa sa kanila ang lalabas para magsabi ng makatarungan. Sa puso nila, walang saysayang katarungan o pagkamakatarungan, kapangyarihan lang. Ito ay, 3 araw na ang nakalipas, may mga nagpirma sa isang scroll para patayin ako. Kung mayroon dito ngayon na hindi sang-ayon, lumapit kayo at tayo mag-usap ng isa-isa. Ipapadala ko kayo para makasama ang mga hayop na yon. Wangbo, ang lakas ng loob mo, pinatay mo muna ang anak ko, tapos ginulo mo ang Tenglong Feast. Ngayong araw, tiyak na bubunutin ko ang balat at litid mo para ialay sa dugo ng anak ko. Subukan mo. Wangbo, alam ko, nasanay ka sa exorcism needle, may mga kakayahan ka, pero akala mo ba talaga, na sa pamamagitan ng purong lakas na ito, ay magagawa mong yanigin ako, at ang malawak na negosyo ng Yunjing? Ang mga pamilyang Shen at Luo sa Yunjing ay matagal nang nakaugat. Ang kanilang impluwensya ay hindi mo kayang isipin. Karamihan ng negosyo sa Yunjing ay sumusunod sa aming dalawang pamilya. Ngayong nagtutulungan na kami, lalong hindi matatansya ang aming kapangyarihan. Ikaw lang mag-isa. Paano ka makakalaban? Wangbo, sa loob ng napakaraming taon, na nagsisilbi ka sa pamilyang Luo, hindi kaya, tinuruan ka ni Luo Xiaolong, ang purong lakas lamang, sa lipunang ito, ay hindi katanggap-tanggap, nasa ilalim lamang ito. Ang gusto mo lang sabihin ay ang paghawak ng kapangyarihan ay nagbibigay sa iyo ng kontrol sa lahat. Ngunit para sa akin, ang mga iyong pinaniniwalaang, mga walang kwentang pribilehiyo, kapag naharap sa tunay na kapangyarihan, ay parang mga manok at asong lupa, sa isang iglap, mawawala na parang usok. Nagpapanggap ka lang, Wangbo, ang 3 taon mong pagkabilanggo, ay nagturo sa iyo, na puro salita lamang. Lolo Shen, ang pagpapanggap niyang iyan. Nakita ko na, ilang araw pa lang ang nakalipas. Nakakadiri talaga. Huwag na nating sayangin ang oras sa kanya. Ngayon din, magkaisa tayo, kasama ang mga pamilyang naririto, upang siya ay hatulan, at ipatupad ang parusa dito mismo. Nakakatawa. Ang Yunjing ay talagang wala ng pag-asa. Kayong mga negosyante at makapangyarihan, nang hindi dumadaan sa hukuman, ay kayang gumamit ng pribadong parusa. Ang laki ng kapalaluan ninyo. Siyempre, sa 3 taon mong pagkakulong sa impyerno, nagbago na ang takbo ng Yunjing. Sa ngayon, ang mga alituntunin ng aming mga pamilya, ang siyang batas ng hari, ang mga pasya ng aming mga pamilya, ang siyang utos ng emperador. Ngunit ang ganitong kalagayan, hindi ko gusto. Hindi mo gusto, ano naman ang magagawa mo? Baguhin ang mundo. Baguhin ang lahat. Ang batang ito, ang yabang mo, halos sumabog na. Tama na, magaling ka sa mga salita, paulit-ulit, bakit hindi magmanunulat? Sa sarili mo lang, gusto mong baguhin ang panahon, magnanakaw ng araw? Sino ba siya, Panginoon ng Dragon Palace? Ate, noon, akala ko, naghanap ka ng hayop, pero ngayon, siya ay baliw. Noon, ipinagmalaki ang kanyang kakayahan sa paggamot. Ngayon, naghambog ng ganito. Paano kayo magpapaliwanag? Hindi na kailangan, diretso sa paglilibing, Luo Qiuyan. Noong araw, ang 3 pamilya ay magkakasama. Pinagmasdan ko ang paglaki mo, ako ay nakatatanda sa'yo. Ngayon, huling tanong ko, sigurado ka, na patuloy na susuportahan, ang walang alam na batang ito? Isang layunin lang ang dala ko, makipaglaban kasama Wangbo. Ngayon, gusto niyang gibain ang mundo. Susuportahan ko siya, hanggang dulo, para sa isang malinis na mundo. CJ, kung ayaw mong umayos, hindi ako magpapakumbaba. Mga Ginoo, narinig niyo na ang lahat. Si Wangbo, nagdulot na ng matinding galit at paghihimagsik. Ngayon, huwag nang mag-atubili. Ipadala ang lahat ng ating mga tauhan, mga gwardya at espesyal na puwersa, at ipunin sila rito sa bulwagan. Hulihin ang mag-asawang ito. Hindi na kailangang maghintay pa. Sa loob ng 10 minuto, lahat ng pamilya sa bulwagang ito ay malilipol. Wangbo, ang iyong pagbabalangkas ng pagbabago ay nakatayo lang dito at nagpapalaki ng iyong bibig. Hindi pa ako nakakita kailanman ng taong ganoon kaloko. Pakiramdam ko'y ang buong mundo ay umiikot na lang sa bibig mo. 7 bituin, sundin ang utos. Sa listahan ng Tenglong Feast, lahat ng pamilya, sa loob ng 10 minuto, walang matitira. Ngayon ka pa tumatawag ng tao. Hindi ba medyo huli na? Ang mga pangunahing pamilyang naririto, ang kanilang mga gwardya, pribadong tropa, mga mamamatay tao, sa loob ng kalahating oras, ay darating na lahat. Kapag dumating na ang iyong mga katulong, baka matagal ka nang naging isang tumpok ng lamang lupa. Sinabi ko na, sa loob ng 10 minuto, kayo ay malilipol. Huwag niyo siyang pansinin, tumawag na ngayon, sa loob ng kalahating oras. Gusto kong makita ang ulo ng lalaking ito na nakabitin sa Yunjing Bell Tower bilang babala. Nakalkula na, kung sasabihin natin ang Yunjing, lahat ng industriya ng mga kilalang pamilya, kakailanganin ng 0% ng ari-arian ng kumpanya. Mukhang maliit, pero sa totoo lang, isa itong napakalaking halaga. Sa buong mundo, wala pang gumamit ng ganito kalaking halaga.
Chairman, gagawin mo ba talaga ito? May utos ang Divine Physician. Paano natin hindi susundin? Oo nga pala, huwag muna galawin ang pamilya Luo, pero ipaalam mo sa kanila, kung mayroon pa ring ayaw magbago, at patuloy na susuporta kay Luo Mingayo. Mula ngayon, wala nang daan patungo sa buhay. Humarang kayo sa aking direktor ng Patrol Bureau, habang nag-sunbathing, mukhang ayaw nyo nang mabuhay. Hindi ko alam na, dumating na ang emisary ng Dragon Hall. Patawarin niyo ako, sa aking pagiging hindi handa. Tumigil ka sa kakadaldal, tipunin mo lahat ng tao mo, at sumama ka sa amin. Mabagal ang pag-isip ko, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Pakilinaw po. Ayon sa utos ng Dragon Hall Master, ang mga kilalang pamilya sa Yunjing ay walang pakundangan sa batas ng langit. Winasak ang pagkatao, nanirahan sa Yunjing, at nagdulot ng kaguluhan sa lahat ng dako. Sa loob ng 0 minuto, ipagkakait ang mga ari-arian, at lahat ay paparusahan. Opo, susunod ako. Sa kalye na ito, ang lahat ng grupo ng mga kilalang pamilya ng Yunjing ay sasakupin. Ang lahat ng tauhan ay ikukulong, at huwag gambalain ang mga ordinaryong mamamayan. Opo. Simulan na! May dumating na mga gustong mamatay. Natatanging haring sundalo, mga walang kwentang manok, walang kalaban-laban, hindi masaya. Doktor, buksan mo ang pinto. Doktor, tulungan mo kami, na-ambush kami, mga mersenaryo kayo ng pamilya Yunjing, tama. Kami ang mga haring sundalo ng pamilya Shen. Tulungan mo ang tropa ko, marami kami pera, pasensya na, may utos ang Panginoon ng Medicine King Valley, kayang, simula ngayon, sa loob ng China, lahat ng medical industry, hindi dapat magserbisyo sa mga miyembro ng pamilya Yunjing o mga kaugnay. Mas mabuti, mag-ipon kayo ng lakas, maghanap ng lugar para humiga. Bahala na ang tadhana. Doktor! Doktor! Wang Bo, 10 minuto na ang nakalipas. Hindi ba sabi mo, papatay mo kami lahat, bakit wala ako? Nararamdaman ngayon. Ito ang kapayapaan, bago ang bagyo. Tumawag kayo ng tao. Bilis, gumalaw kayo. Ay naku, malaking problema. Po, masama ang balita, may malaking nangyari. Anong nangyari? Bakit ka nagmamadali? Yung mga elite na mandirigma na pinagsama-sama natin, dose-dosenang mandirigma, habang nasa daan, ay inabangan ng hindi kilalang mga tao. Mahigit kalahati ang namatay o nasugatan. Ha? Ilan ang kalaban? 100. 1 tao lang. Ano, 1 tao lang ang umatake? Sa dose-dosenang elite na mandirigma natin, paano mangyayari yon? At saka, lahat ng ospital sa Yunjing, ayaw tanggapin, ang mga sugatan natin, daw ay utos ng Dragon Hall. Sa ngayon, ang bilang ng mga nasawi at nasugatan, ay patuloy na tumataas. Impossible, talagang imposible. Walang imposible, simula pa lang iyon. Hoy, kailan darating ang mga tao natin? Ginoo, mas mabuti pong bumalik na kayo agad. Naipit ang kumpanya, ng hindi kilalang puwersa, malapit ng mabangkarote, at hindi natin alam kung sino. Ang nagkalat ng balitang ito, tumakas na ang lahat ng mga tao natin. Ano? Anong sinasabi mo? Ano, ulitin mo, Presidente, lahat ng industriya natin sa buong lungsod, ay isinara sa loob lang ng 10 minuto. Nahuli na rin ang mga tao, walang laman na lang ang kumpanya ngayon, kailangan ko na rin tumakas. Hoy, ikaw, sandali, hoy. Nako, wala na. Anong gagawin natin? Minyu, mayroon ka pa bang ibang paraan? Huwag magpanik. Senior, huwag magpanik, may paraan pa ako. Ang pamilya namin sa Luo, henerasyon sa henerasyon ay nag-aaral ng martial arts. Sa aming pamilya, lahat ay bihasa sa labanan. May mga tao pa ako. Makakapagdala pa ako ng mga tao. Magtipon ng mga tao agad, para tumulong sa tenglong yan. Ikaw si Luo Mingayo, di ba? Ako nga, huwag kang magdaldal, magmadali. May utos ang Longdian. Simula ngayon, ang pinuno ng Luo family, 1 tao lang, si Luo Qiuyan. Luo Mingayo at ang mga kasali sa tenglong yan, mga miyembro ng Luo family, lahat ay pinatalsik sa pamilya, hindi na pwedeng bumalik magpakailanman. Binibini, Pasensya. Kasalanan lang, nagalit ka sa. taong hindi dapat galaitan. Pinuno ng Shen. Pinuno, ano ang gagawin natin? Magbigay ka ng plano, huwag magulo, manahimik kayong lahat. Ngayon, wala na tayong pag-urungan. Ang pamilya ay mawawala, walang tao, walang pera, lahat ng ito, dahil sa Wangbo, dahil sa hayop na ito, ang dahilan. Hindi ba't ikaw ang may kasalanan? Ngayon, kahit gaano kalaki ang kapangyarihan niya, kahit gaano siya, hindi masukat. Dito, sa sandaling ito, siya lang ang 1 tao. Pero kami, 10 hanggang 10, daan-daan, kahit marunong siyang gumamit ng flying needles. Ilan lang ang matatamaan niya, kung mapapatay natin siya, may pag-asa pa tayo.
Kung maghihintay, dumating ang reinforcements niya, tayo-tayo ay mamamatay ng walang libingan. Ano pang hinihintay niyo? Ano ang gagawin? Sa pagkakataong ito, Talagang ipapanganib ang buhay. ngayon, wala na tayong kahit ano. Kung hindi tayo magsisikap ngayon, kahit mabuhay tayo sa hinaharap, mas masahol pa sa pagkamatay. Tama, sige, laban. Kahit mamatay, Dapat kasama si Wang sa paghihirap. Tama. patayin siya. Wang Bo, Sa pagkakataong ito, siguradong mamamatay ka. Ano pa ang magagawa mo? tigil. Sinong kumikilos dyan? Barilin agad. Mayor Liu, dumating na po kayo. May mga gulo rito, ginambala ang, sinusubukan naming lahat, na siya'y mapasuko, at maipasa sa batas. Oh, ganun ba? So ibig mong sabihin, ikaw ay nagpapatupad ng batas ng walang kinikilingan? Siyempre po, si Wang Bo ito, isang takas na mamamatay tao at nakatakas sa bilangguan. Dahil lang, nauto niya ang pangalawang anak ng pamilyang Luo, kaya't dito siya naglakad ng mayabang, at pumasok sa pagtitipon. Kanina lang, nagwika siya ng mga baliw na salita, na siya lamang ang, magwiwaksi sa buong angkan namin sa, ang kanyang mga kilos na ito, hindi kanya pinapahalagahan, at hindi rin niya pinapahalagahan ang munisipyo. Tama po, Mayor Leo. Ito ay talagang, hindi pagpapahalaga sa inyo. Hindi, ito. Kung ganun, dapat ba kitang pasalamatan para sa kapayapaan ng Yunjing na handang magsakripisyo? Mayor Liu, Tama na. Akala mo ba talaga, wala akong alam? Itatanong ko sa iyo, sino talaga, nang walang ebidensya, ang magpapataw ng parusa sa inosente? Sino, ang nag-udyok sa mga pamilya? Pag-atake sa taong walang kalaban-laban, taong walang armas? Sino, nagsabi na ang mga alituntunin ng malalaking pamilya ay ang batas ng Yunjing? Ay ang batas ng Yunjing. Ang mga desisyon ng malalaking pamilya ay ang kapangyarihan sa Yunjing. Mga palaboy, mga walang hiya, nag-aakalang sarili, ay hari sa ilalim ng lupa. Talagang walang respeto sa batas. Mayor Liu, nagkakamali kayo. Tatanong ko ulit. Kung ang nasa entablado ngayon ay hindi Wang Bo, pero isang ordinaryong mamamayan, walang kakayahan, walang kahandaan, gusto niyong patayin ng walang awa, tratuhin ang buhay ng tao parang damo. Mayor Liu, matuwid ka, mataas ang moral mo. Pero hindi mo ba alam, ang ekonomiya ng Yunjing, kung sino ang nagpapatakbo, gusto mo para sa Wang Bo, isang taong mababa sa lipunan, kalabanin ang mga malalaking pamilya ng Yunjing. Isip-isip mo, worth it ba? Nagbabanta ka sa akin? Katotohanan lang. Ang katawan at pangalan nyo ay mawawala, pero ang mga ilog ay patuloy na dadaloy magpakailanman. Kung wala kayo, ang ekonomiya ng Yunjing ay hindi man lang maaapektuhan. Katarantaduhan. Sa pagpuksa sa inyo ngayon, ang Dragon Hall ay gumamit lang ng wala pang 10% ng yaman nito at nagpadala lang ng ilang dosenang tao. Kayo na nag-aangking. Alyansa ng mga pamilyang mayaman ng Yunjing ay napakadaling natalo. Anong sinasabi mo? Hindi kayo mahalaga sa akin. Ang kawalan ninyo ang mahalaga sa akin. Pagkatapos ninyong malipol, agad na sasakupin ng Dragon Hall ang lahat ng industriya ninyo. Isang kilos lang, at muling yayabong agad ang Yunjing. Ang lahat ng inyong dating pag-aari, mga ilegal na negosyo, mga patakaran sa ilalim ng mesa, hindi pagiging patas, pang-aapi, ay mawawala na lahat. Panaginip lang yan. Sino ka ba para magsabi niyan? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin aminin kung sino ako. Ako, ang Panginoon ng Dragon Hall. Ang banal na manggagamot, si Wang Bo. Narito na ang 7 bituin ng Dragon Hall. Ang sugo, si Lian Qiao, ay bumabati sa Panginoon. Hindi mo kailangan. Tumayo ka na. Wala na, tapos na ang lahat. 20 taon kaming nakatira sa iisang bubong, at higit 20 taon. Hindi ko man lang nalaman, na siya pala ang Panginoon ng Dragon Hall. Tapos na ang lahat. Kayo ang nagtulak sa akin dito. Ang buong pamilya Shen mula ngayon ay sumasailalim sa fusang. Mahal na hari, tulungan mo ako. Mahal na hari, narito po kayo. Shen Chanzao, handang ibigay ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shen. Mahal na hari, tulungan mo ako. Ari-arian. Ang lahat ng ari-arian ng pamilya Shen ay kinuha at pinagmulta. Wala na lang ang balangkas. Tumayo ka. Hindi. Hindi ang ari-arian ang gusto ko. Ang gusto ko ay isang dahilan para makipaglaban sa Huaxia. Shen, magaling ang ginawa mo. Binigyan mo ako ng dahilan. Nagpasok ng lobo sa bahay. Nagbenta ng bansa para sa kapangyarihan. Shen Changzhou, mayroon ba talaga kang hangganan? Ang Shen ay wala lang. Sumusunod sa takbo ng panahon. Pinapayo ko, sa lahat dito, na dapat matuto kay Shen, para hindi magdusa ang Yunjing. Bansang Woko, ilang daang taon na naghahangad sa Huaxia. Ang Huaxia ay hindi naghahanap ng gulo, pero hindi rin natatakot. Sa pagkakataong ito, kung manggahas kayong lumusob,
Ang aming huwasiya ay gagamit ng lahat ng lakas sa isang labanan. At pangako na, hindi kayo makakabangon kailanman. Akala nyo ba na ang fusang sa labanang ito ay walang paghahanda? Ako at ang kanlurang bansa ay may military alliance na. Kapag may problema ang fusang, ang hukbo ng kanlurang bansa ay agad nalalapag sa Yunjing. Pinuno. Ang fusang ay hindi dapat katakutin. Ngunit kung haharapin ang pinagsamang hukbo ng dalawang bansa, ang Yunjing ay maaaring mapahamak. Hindi lang yan, sa ngayon, ang pinagsamang hukbo ng aming bansa at ng kanlurang bansa ay tumatawid sa karagatan at papunta sa baybay ng Huaxia. Ang kanlurang bansa ay nangunguna sa buong mundo sa lakas. Kayo ba ay makakatiis sa kanilang galit? Wangbo, mukhang, sa pagitan natin, ang huling mananalo ay ako. Sa pagtataksil sa bansa't lahi, ang tinatawag na tagumpay na nakuha, sa tingin mo ba ay karangalan? Wala akong pakialam. Sa kasalukuyang lipunan, ang nananalo ang hari. Matagal akong nagtiyaga at naghanda, at ito na ang sandali na hinihintay ko. Shen Changzhao, ibig mong sabihin, matagal mo nang ipinagkanulo ang Huaxia at sumunod sa hapon. E ano ngayon? Noon pa man ako ang gumamit ng Konzen upang sadyang pasiklabin ang alitan ng mga pamilyang Xu at Luo. Layunin, ito ang dahilan para mapatay si Wu Shenluo Xiaolong. Dahil ito lang ang paraan para humina ang pamilya Luo at maging mahina ang Dragon Palace para makapasok ang fusang sa Huaxia. Kung ganon, dapat kong pasalamatan si Luo Mingyu kung hindi dahil sa tangang babaeng ito na naghahangad lang ng kapangyarihan at kayamanan na nagpahina ng paunti-unti sa pamilya Luo. Baka wala talaga akong pagkakataon na magtago hanggang ngayon at magkaroon ng ganitong pagsabog ngayon. Tama, maganda ang pagkakasundo namin ni Ishen, kung hindi dahil sa impormasyong naipon natin nitong 3 taon, hindi ako magkakalakas ng loob na pamunuan ang pinagsanib na fleet para lusubin ang Huaxia. Ishen, ikaw ay nagtamo ng pambihirang kontribusyon para sa imperyo. Kapag natupad na ang lahat, tiyak na gagantimpalaan kita. Salamat po sa biyaya, mahal na hari. Luo Mingyu, hindi mo ba nakikita? Sa anong klaseng hayop ka nakikipagtulungan? Tumingin ka nga, ano ba ang ginawa mo nitong mga nakaraang taon? Hindi ko alam. Sayang, lahat ng plano mo'y nabuo, pero hindi mo naisip ang pagdating ko. Minamali ko ang kakayahan mo, pero ano pa ang magagawa mo? Sa loob ng 3 taon, ang mga impormasyon na ibinigay ko sa fusang, sapat para sa United Fleet na magpatuloy ng walang hadlang, at sakupin ang buong China. Kahit na, ikaw ang pangulo ng Dragon Temple. Ang Dragon Temple ay hindi makakalaban sa United Fleet. United Fleet, ang Dragon Temple, hindi takot. Pangulo, mag-utos po, ang aming mga tagapagtanggol sa Dragon Temple ay magtitipon agad ng hukbo sa dagat, lupa at hangin para labanan ang United Fleet hanggang kamatayan. Kahit na mamatay sa labanan, hindi kami magsasawang mag-alay ng buhay. Pangulo, mag-utos po. Ako'y haharap sa China. Lahat ng kilalang pamilya ay mag-aalay ng lahat ng kayamanan para suportahan ang hukbo. Pangulo, mag-utos po. Ang Medicine King Valley ay magdadala ng mga doktor sa buong mundo, kasama ng hukbo, para labanan ang dayuhan. Pangulo, mag-utos po. Ang Yaoguang ay hawak ng 3 pulgada na espada sa gitna ng magulong hukbo para kunin ang buhay ng emperor ng Fusang. Pangulo, mag-utos po. Ang Forsythia ay haharap sa mga messenger ng Dragon Temple para labanan ang dayuhan. Pangulo, mag-utos po. Kapag nagutos ang Pangulo, ang Yunjing City Government, Guard Unit, City Defense Army, Police Department, ay magtitipon agad para protektahan ang lungsod at protektahan ang mga mamamayan. Ako, Liu Xiaotian, ay handang ialay ang natitirang katawan ko at mauna sa labanan. Wangbo, sa panahon ng malaking krisis ng bansa, walang sinuman dapat na manatiling walang pakialam. Mag-utos ka na, ang buong pamilya Luo ay handang lumaban hanggang sa huling tao. Lahat kami handang labanan ang dayuhan. Para protektahan ang bansa, mas gusto naming mamatay sa labanan. Kaysa mabuhay ng nakayuko. Pakiusap, Panginoon, mag-utos ka. Ang inyong diwa ay tunay na nakakalungkot, ngunit wala itong magbabago. Dapat ninyong pag-isipang mabuti. Ang pansamantalang kasiyahan at paghihiganti ay tunay na masigla, ngunit talaga bang sulit? Kayo ay mga taong may kapangyarihan at impluensya. Hindi kayo ang mga karaniwang mamamayan. Maaari ninyong hindi isipin ang inyong sarili. Ngunit, hindi ba niyo iniisip ang inyong pamilya, mahal sa buhay, at mga kaibigan? Shen Changzhao, akala mo ba ang mga tao sa mundo ay katulad mo upang mabuhay ng marahan? Ipagbibili ang kaluluwa. Sa mundong ito, laging may mga bagay na mas mahalaga kaysa buhay na dapat ipagtanggol. Huwag nang magdaldalan. Kung gusto ninyong lumaban, lumaban na tayo. Tama. Ano ang pinagsasabi ninyong pinagsamang fleet? Kaya mo bang tumagal sa isang salvo ng mga missile ng Northern Heaven Army bago ka magsalita? Mukhang, kayong mga Huaxia ay talagang matitigas ang ulo. Dalhin niyo ang mga bilanggo dito. Hindi niyo inaalala ang inyong sarili. Ngunit, ang inyong mga kababayan, inaalala ninyo ba? Maglaro tayo ng isang laro. Tuwing 1-0 minuto, mag-uutos ako na patayin ang isang tao. Basta isa sa inyo ay sumunod sa fuso, pakakawalan ko ang isa. Ano sa palagay nyo? Hayop! Ang Fuso ay nananatiling. Sa loob ng ilang dekada, mababa at uso. Anong panahon na, gumagamit pa rin ang mga inosenteng mamamayan bilang panakot. E ano naman?
Ang teknik na ito, pinaka-epektibo sa inyong mga Chino. Sisimulan ko ng magbilang. Panginoon, mangyaring mag-utos ka agad. Hindi natin maaaring panoorin ang mga inosenteng mamamayan na mamatay ng malagim. Huwag kayong kikilos ng padalos-dalos. Kahit gaano kabilis ang inyong takbo, hindi kayo makakabilis sa mga patalim ng mga ninja. Kung gusto ninyong iligtas sila, iisa lang ang daan. Lumuhod kayo at sumuko. Ano ang dapat gawin ni Wang Bo? Talaga bang tayo ay magpapaapi sa kanila? Huwag kayong mag-alala, nandito ako. Walang inosenteng mamamayan ang mamamatay. Talagang hinahangaan kita. Sa ganitong sitwasyon, matigas pa rin ang iyong mukha. Talaga bang gusto ninyong mamatay kasama ng batang ito na walang alam sa mundo? Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Kahit sino man ang narito ngayon, kung may pumatay kay Wang Bo, gagarantiyahan ko ang kanyang kaligtasan. Kung hindi, parurusahan kayo ng emperador at alam ninyo ang kahihinatnan. CJ, sige na, gusto kong panoorin ang mga Chino na nag-aaway. Panginoon, habang may buhay, may pag-asa, basta ikaw ay nandito pa, at ang Dragon Temple ay nandito pa. Hindi magkakagulo ang China. Kami ang magtatanggol. Umatras ka muna, Wang Bo. Tama si Master Yao Guang. Umalis ka muna. Kami ang magtatakip sa iyo. Hindi tayo kayang talunin ng mga ninja na ito. Bilang pinuno ng Dragon Temple at banal na manggagamot ng China, wala akong karapatang isakripisyo ang iba para lang mabuhay. At saka, ang maliit na pinagsamang hukbong dagat, kayang-kayang lipulin. Ang China, hindi kailangang gumalaw ng kahit isang sundalo. Ang singsing ng hari ng Dragon Temple. Gusto mo bang gamitin ito para bumawi? Ang mga taong maaaring tawagin ng singsing ng hari ng Dragon Temple ay nandito na ngayon lahat. Ano pa bang mga baraha ang natitira sa'yo? Ang impormasyon tungkol sa singsing ng hari ng Dragon Temple ay alam na alam din ng Fusang. Huwag kang magpanggap dito, magpatagal ng oras, walang saysay iyan. Pagkalipas ng 5 minuto, sisimulan ko ng pumatay ng tao. Ang iyong pagkamaikli ng pananaw ay talagang akma sa stereotype ko sa bansa mo. Ano ang ibig sabihin? Sino ang nagsabi sa'yo na ang singsing ng hari ay maaari lamang tawagin ng mga nasa Dragon Temple? Magtatawag ka pa ng ibang tao, kahit gaano karaming tao ang itawag mo. Sa buong Huaxia, sino ang may lakas ng loob na humarap sa pinagsamang fleet? Ang singsing ng hari ng Dragon Temple ay sagisag ng kataas-taasang kapangyarihan. Kung ito ang kataas-taasan, siya ang Panginoon ng buong daigdig. Mukhang, hindi lamang sa Huaxia ang pinag-uusapan mo. Ang buong mundo ba ang balak mong kontrolin? Nako, Wang Bo, kailan ka nagsimulang managinip ng ganyang kalaking pangarap? Hindi ko kailanman narinig na may lumabas na Panginoon ng buong mundo mula sa Huaxia. Kung talagang kaya mong impluwensyahan ang sitwasyon ng mundo, bakit pa sasali ang mga bansang kanluranin sa pag-atake sa Huaxia kasama ng aming bansa? Emperador, huwag mo na siyang pakinggan. Sa kanyang kalokohan, naubusan na siya ng mga paraan. Sa halip, sama-sama tayong magtuloy-tuloy. Patayin silang lahat. Sakupin muna ang Yunjing. Tuloy-tuloy na pumasok. Diretsong puntiryahin ang gitnang kapatagan. Ano ang nagmamadali? Marami tayong oras. Laro-laruin natin ng mabuti ang mga mapagmataas na Chino. Sa pagkakataong ito, gagawin kong maliwanag sa kanila ng lubusan. Sino ang tunay na hari ng silangan? Wang Bo, 1 minuto na lang ang natitira. 1 minuto. Sapat na yan para talunin kayo. 1 minuto, kahit para umihi, kulang ang oras mo. At gusto mo pang talunin kami, dito ka lang nagmamalaki. Pinapatawa mo kami, nakakatuwa. Lalo akong napapaisip. Sa'yo, ang pinuno ng Dragon Temple. Nakaka-interes. Kahit na malapit na ang kamatayan mo, hindi ka nagpapakita ng takot. Ang pagpipilit mong maging kalmado, talagang kahanga-hanga. Tapos na ang 1 minuto, Wang Bo, nasaan ang mga tropa mo? Ang mga tropa niya ay nasa isip niya, sa kanyang pantasya. CJ, ako mismo ang magpapakita sa'yo ng katotohanan at kalupitan para gamutin ang delusyon mo. Simulan na. Dumating ang mga delegado mula sa 5 bansa ng Middle East. Ginoong Wang Bo, kami ay tinawag ng singsing ng hari upang tuparin ang pangako at iharap ang aming mga liham ng bansa sa Dragon Palace ng Huaxia. Ang Huaxia ay nasa panganib. Ang 5 bansa ng gitnang silangan ay nais makipagtulungan ng buong puso sa inyong bansa at magtulungan sa pagharap sa mga pagsubok. Sino mang bansang lalaban sa Huaxia ay kalaban na rin ng 5 bansa ng gitnang silangan. Saan sila galing? Ano to? Narinig namin na ang kanlurang bansa at bansang Hapon ay pinasok ng pinagsamang hukbong dagat ang Huaxia. Kami mula sa 5 bansa ng gitnang silangan ay narito upang tumulong. Emperador ng Fusang, pinapayuhan ko kayong umatras at itigil ang digmaan kaagad. Kung hindi, ang 5 bansa ng gitnang silangan ay magdedeklara ng digmaan sa Fusang ng sabay-sabay. Wang Bo-kun,
hindi ko inaasahan, nasa internasyonal na arena, ay mayroon kang ang pangalan. Ngunit sa palagay ko, ang magagawa mo, ay hanggang dito na lang. Ang 5 bansa ng gitnang silangan ay mahina, at karamihan ay mga bansang walang baybayin. Kahit magsama-sama ang 5 bansa para magpadala ng hukbo, paano nila kayang maging kalaban ng pinagsamang hukbong dagat? Mukhang nagkakamali ka, Emperador. Ang 5 bansa sa Middle East ay naglalaban. Hindi ginagamit ang mga sundalo at missile. Hindi nila pinapadala ang mga sundalo, hindi gumagamit ng armas. Ano ang pinaglalaban nyo? Mayaman kami. Malakas ang ekonomiya namin kapag nagtulungan kami laban sa Fusang at isinagawa ang economic sniper attack sa loob ng 24 na oras. Ang ekonomiya ng Fusang ay siguradong babagsak. Sniper attack sa ekonomiya, hindi makakasakit sa pundasyon ng imperyo. Ang mga tao ng Fusang ay likas na matatag at determinado para makamit ang layunin gagamit ng lahat ng paraan. Kahit nagugutom, ang laban na dapat ay ipaglaban pa rin. Ang tao ay pwede hindi kumain, pero ang mga eroplano ninyo, ang fleet, ang mga cannon, hindi nangangailangan ng resources? Ano ang sinasabi mo? Huwag kalimutan. Gaya ng sinabi ni Mr. Wang. Ang 5 bansa sa Middle East ay hawak pa rin ang malaking bahagi ng resources sa mundo. Kapag ang supply ng resources ay naputol, ang mga baril at cannon ninyo ay magiging laruan lamang. Ang mga tank ninyo ay magiging scrap iron. Ang mga barko ninyo sa dagat ay magiging mga buhay na kabaong. Makakatagal ba kayo? Ito, kaya talagang aatras kayo o hindi? Emperor, huwag mag-alala, hindi siya makakapagbanta sa atin. Una, huwag muna pag-usapan. Ang pagputol ng supply ng resources ay matagal ang proseso. Pag-usapan natin ang economic sniper attack. Ito ay nangangailangan ng oras para ihanda. Bilis ng United Fleet natin. Basta't maunahan natin sila. Lipulin ang 5 bansa sa gitnang silangan. Titingnan ko lang kung paano nila puputulin ang supply ng resources. Kung paano nila sasabotahehin ang ekonomiya. Matalino ang ideya ni Asian. Tama, sa ngayon ako rin ay isa sa mga komandante ng pinagsanib na fleet. May kapangyarihan akong mag-utos sa pinagsanib na fleet. Ipaalam sa admiral ng pinagsanib na fleet, agad na magtipon ng isang squadron ng mga cruiser at magtungo kaagad sa paligid ng mga bansang gitnang silangan. Gamit ang mga long-range cruise missile, gawing gusot-gusot ang 5 bansang iyon. Magbabayad kayo sa inyong mga aksyon. Ang pakikipag-alyado sa mga kaaway ng imperyo. Ang pinakamalaking pagkakamali ninyo, hahaha, Wang Bo. Huwag ka nang magpumiglas, nasa limitasyon ka na. Ang maliliit na bansang ito na naipon mo, ay mga cannon fodder mo lang, kahit gaano pa karami ang ipatawag mo, sa harap ng ganap na kapangyarihan ng pinagsanib na fleet, magiging pulbos lang din kayo. Ganoon ba? Kumpiyansa na kayo na ang inyong fleet ay makakarating sa gitnang silangan? Walang katapat ang pinagsanib na fleet. Sa ngayon, ang pinagsanib na fleet ay tumatawid na sa karagatan. Naniniwala ako na hindi magtatagal, at makakatanggap ako ng magandang balita. Mahal na Emperador, kung ipipilit mo pa rin makipagdigma, wala kaming magagawa kundi sumabay. Papaalalahanan kita, marahil ang iyong fleet ay makatawid sa karagatan at atakihin ang aming teritoryo. Ngunit kapag nagsimula na ang digmaang pang-ekonomiya, magdudulot ito ng matinding sakripisyo sa mga ordinaryong mamamayan ng Fusang. Wala na ba kayong pakialam doon? Ang mga ordinaryong mamamayan, akala mo ba, katulad ako ng mga Chino, na mahina ang loob? Para sa akin, ang mga ordinaryong mamamayan ay mga hayop lang na inaalagaan ng monarkiya. Isang mapagkukunan na pwedeng gamitin, isang bargaining chip na pwedeng ipagpalit. Sila ay mga consumable na pwedeng isakripisyo anumang oras. Ipinanganak sa Fusang, dapat maglingkod ng tapat sa Fusang, dapat ialay ang sarili para sa dakilang plano ng Fusang. Nakakaawa talaga ang mga mamamayan ng inyong bansa. Mga Ginoo, magsimula na kayo. Bahala kayo, ang mga imbak ng mahalikang pamilya ng Fusang ay sapat para sa mataas na lipunan na mag-aksaya ng 100 taon, basta't kaming mga namumuno ay nandito pa. Gaano man karaming mamamayan ng Fusang ang mamatay, hindi iyon mahalaga. Ngunit, kung ang pinagsanib na armada ay tutungo sa gitnang silangan, ang puot na ibinabagsak nito ay sasaklaw sa buong gitnang silangan. Hindi lang mga ordinaryong tao ang mamamatay, pati na ang inyong mga palasyo, gusali, bodega ng ginto, bangko, lahat ay mawawasak. Anuman ang antas ng tao, walang makakatakas. Ang karaniwang masasamang tao ay nagkukunwari pa. Kayo, hindi na kayo nagkukunwari. Diretso ninyong isinusulat sa mukha ang salitang mas masahol pa sa hayop at ipinagmamalaki pa. Talagang kayo lang ang ganyan sa buong mundo. Mukhang hari ka talaga ng mga salita. Wang Bo, hindi mo maikakaila. Kapag inalis mo ang labis na awa, mas kaunti ang iyong kahinaan. Sa aspetong ito, ang emperador ay mas matalino kaysa sa iyo at sa Dragon Palace. Matandang hayop. Hanggang ngayon, sinisip-sip mo pa rin siya. Ano naman? Noong buhay pa ang aking ama, ang pamilya Shen ay nagtanggol sa bansa at nagtamo ng maraming tagumpay. Kaya lang nakaangat ang pamilya Shen sa mataas na lipunan ng Yunjing. Ngayon, ikaw, sa ilalim ng proteksyon ng mga nauna, ubos na ang yaman mo, wala kang nagawang kontribusyon, at isinasama mo pa ang asong anak mo sa paglalasing at kalayawan, at sa paggawa ng kalokohan. Ngayon, nagtaksil ka pa sa bansa para sa sariling kapakanan, at nagmamakaawa sa kaaway para sa pagkain, tulad ng isang asong bali ang gulugod.
Wangbo, ikaw, tumahimik ka. Talaga nga namang, isa kang bayani ng pamilya Shen. Kung ang kalaban mo lang ay ang Dragon Palace, maaari ka lang matanggal sa mataas na lipunan, at makaligtas pa. Ngunit ngayon, ang buong angkan mo, habang buhay, ay tatak ng taksil sa bansa. Kapag namatay, itatali sa haligi ng kahihiyan ng Huaxia. Mula nang ikaw ay magtaksil sa bansa, naging daga ka na hinahabol at pinapalo ng lahat. Ito ba ang gusto mong mangyari? Ginoong Shen, huwag kang mag-alala. Ang sinasabi niya ay magkakatotoo lamang kung mananalo ang Huaxia. Ngunit sa labanang ito, ang Huaxia ay hindi magwawagi. Huwag po, mahal na hari. May nangyari sa mismong lupain ng Fusang. Malubha ang tinamong dagok ng ekonomiya ng Fusang. Gumuho ang pamumuhay ng mga mamamayan, huminto ang mga pabrika, nagwelga ang mga manggagawa, nag-aklas ang mga estudyante. Nagkagulo ang mga ordinaryong tao. Paano nangyari iyon ng ganun kabilis? Nagkagulo na ang lahat. Mahal na hari, ano po ang gagawin natin? Ngayon, kahit yung mga manggagawang, nagdadala ng mga supply sa harap ng digmaan, ayaw nang magtrabaho ng maayos, at ang mga malalaking kapitalista ay sunod-sunod ng tumatakas. Kung magpapatuloy ito ng ganito, kahit ang hukbo, paglabanan niyo yan para sa akin, kapag nagapi ko na ang 5 bansa ng gitnang silangan. Matatapos na rin ang lahat. Wang Bojun, ang galing ng paraan mo. Palagi kayong gumagamit ng sinaunang kasabihan ng Huaxia, pero hindi ba ninyo alam kung ano ang tinatawag na? Ang tubig ay maaaring magdala ng bangka, ngunit maaari rin itong magbagsak nito. Itinuring mo ang mga mamamayan bilang mga alipin, kaya tututol sila sa'yo. Nararapat lang yun. Hahaha. Akala mo ba, wala na akong magagawa dahil dito? Masyado kayong naive. Kapag nasa panganib ang Fusang, ang kanlurang bansa, ay hindi basta-basta makakatanggi. Kaya ninyong salantahin ang Fusang, pero kaya ba ninyong talunin ang mga kapitalista ng kanlurang bansa? Sa huli, nagpapanggap ka lang na malakas gamit ang kapangyarihan ng iba. Umaasa ka lang sa kapangyarihan ng iba. Shen Changzhou, hindi ka lang naglilingkod sa isang tao bilang aso. Nag-aalaga ka ng aso para sa isang aso. Napakababa mo talaga. Ang kapital ng kanlurang bansa ay nagbigay ng malaking tulong sa Fusang. Umunlad muli ang ekonomiya ng Fusang. Sa loob ng maikling panahon, mahirap sigurong mapabagsak ito. Nakikita mo ba? Hindi pa rin kayo kalaban ko. Hahaha. Labanan ng Fusang. May ganap kaming kumpiyansa, kahit pa dumami ang kanyang kakampi. Sa pinagsamang lakas ng 5 bansa ng gitnang silangan, kayang-kaya nating puksain sila. Pero, ang mga kapitalista sa Wall Street ng kanlurang bansa, masyadong malakas ang impluensya. Baka mahirapan tayo sa kanila. Hahaha. Kahit anong pagmamalaki ang gawin nyo, sa harap ng tunay na kapangyarihan, walang saysay lahat yan. Wangbo, kahit anong lait ang sabihin mo sa akin, ano naman ngayon, ako pa rin ang bayani ng pamilyang Shen. Basta't manalo tayo sa labanang ito, magbabago ang pamumuno, ang pamilyang Shen pa rin ang mananaig. Huwag kang mag-alala, Ginoong Shen, may suporta ang kanlurang bansa. Hindi babagsak ang Fusang, hindi babagsak ang Fusang. Sa loob lang ng 10 minuto, aalis na ang fleet ng cruiser patungong gitnang silangan, at gigibain ang 5 bansang iyon. 10 minuto, masyadong mahaba yan. Ginoong Wangbo, mukhang hindi ka naman pala tanga. Masyadong mahaba nga ang 10 minuto. Kung sabay-sabay na paputukin ang mga kanyon ng fleet at wasakin ang isang kontinente, isang saglit lang yan. Ang ibig kong sabihin, 10 minuto para talunin kayo, ay masyadong mahaba. Wangbo, hari ka talaga ng salita. Hanggang ngayon, nangangarap ka pang wasakin kami. Mula kanina hanggang ngayon, alin sa mga sinabi ko, ang hindi natupad? Kayo, naglakbay ng malayo para pumunta sa piging ng Soaring Dragon. Nagtatalon-talunan para lang aliwin ang lahat. Siguro yan na lang ang magandang nagawa ninyo bago kayo mamatay. Tama na, walang saysay ang pagtatalo. Gamitin natin ang tunay na lakas. Mukhang, dumating na ang magandang balita. Mas mabilis pa, kaysa sa inaasahan ko. Hari, may masamang balita. Ang cruiser fleet ay inattack ng polar fleet ng Winter Nation. Lubusang natalo. Ano? Narito na ang sugo ng Winteria. Ang digmaang ito ay walang kinalaman sa inyong Winteria. Wala talagang kinalaman. Bakit ba? Kailangan ninyong makisawsaw. Hindi ba ninyo naisip ang mga kahihinatnan ng pakikipaglaban sa pinagsamang fleet? Ayon sa utos ng Pangulo, nagsumite ang Winteria ng liham ng Estado. Mula ngayon, tutuparin namin ang pangako. Magkakampi ang Winteria at Huaxia, sabay na lalaban at tataya. Ang cruiser fleet na ipinadala ng Fusang, sa gitnang silangan, ay ganap ng winasak. Ang polar fleet ng Winteria ay patungo na sa baybayin ng Huaxia upang ipagtanggol ang depensa sa baybayin. Yi Wang, hindi na kailangang kumilos ang navy ng Huaxia. Ang Winteria lamang ay kayang tapusin ang mga kaaway na ito. Hindi ba masyadong mayabang ang Winteria? Kahit na kayo ay isang malakas na militar na bansa, hindi pa rin kayo kalaban ng pinagsamang fleet. Mga talunan, ang inyong Fusang, sa harap ng Winteria, nakapanalo na ba ng isang laban? Ako, gusto mo na namang banggitin, ang tatay mong bansa sa kanluran. Sayang lang, sa malayong dagat, wala kaming katiyakan na mananalo. Ngunit sa malapit na dagat, ang aming supply at suporta, ay tuloy-tuloy. Ang pagwasak sa inyo, ay napakadali. Ito ang halaga ng pagsalakay. Hindi kayo nagtago sa sarili ninyong tahanan, para magunlad ng tahimik. Gusto ninyong sakupin ang lupain ng ibang bansa. Mukhang kayong mga taga-Fusang. Sa ganitong mga bagay, hindi pa ba kayo nasasaktan ng husto? Emperador, sa malapit na dagat ng Huaxia, ang pinagsamang fleet ay talagang hindi makapasok. Masyadong matindi ang putok ng kanyon, at sila, parang magsisimula na silang umatake pabalik.
Kailangan iyong magtanggol. Pakinggan ang utos, pitong bituin ng Dragon Hall. Narito ako. Kahit na tapat ang hangarin ng Winter Country, na sinasabing ang aming huwasiya, ay hindi na kailangang magpadala ng tropa. Ngunit sa paglaban sa mga piratang Hapon, dapat ding tumulong ang Dragon Hall, mga tagapagtanggol ng apat na sulok, tipunin ng hukbong dagat, lupa, at himpapawid, at harapang umatake. Tumatalima, Liu Heng, ipundar ang lahat ng pondo ng Dragon Hall, upang tulungan ng 5 bansa sa gitnang silangan, na salentay ng ekonomiya ng Fusang. Kasabay nito, ang mga mayayamang oligarko sa Wall Street, ay dapat ding linisin ang mga lobong iyon. Kung hindi masaktan ng husto, hindi magiging tahimik. Tumatalima ang inyong lingkod. Kai Yang, sa ngalan ng Yawang Valley, maglabas ng mobilization order sa lahat ng manggagamot sa mundo, at ipadala sila upang suportahan ang labanan sa harap. Kasabay nito, putulin ang mga mapagkukunan ng panggagamot ng Fusang at Western Country, para hindi nila magamot ang mga may sakit, hindi maalaga ng mga sugatan, at hindi masagip ang mga napinsala. Tingnan natin kung hanggang kailan nila ito matatagalan. Tumatalima ang Yawang Valley. Yao Guang. Gawin mo ang dapat mong gawin. Tumatalima. Liu Xiaotian, pakinggan ang utos. Narito ang inyong lingkod. Ihatid ang mga mamamayan pauwi ng ligtas. Siguraduhin walang mangyayaring masama. Susundin. Ihatid ang mga mamamayan pauwi. Emperador ng Fusang. Mag-isa ka na lang ngayon. Mayroon ka pa bang huling habilin? Hindi pa ito tapos. Malayo pa ang katapusan. Gusto mo pa ring lumaban? Kung hindi ako makakatalo, edi, wawasakin ko ang mundong ito. Hala, controller ng nuclear bomb. Huwag mong pindutin iyon, Haring Hapon. Pag-usapan natin ito. Bitawan mo ako. Hindi pwedeng wasakin ang mundo. Hindi. Ang matandang asong iyan, nagtatagubilin ka sa akin. Ang mundo na wala ako, walang silbi. Ang presidente ng Western Country, talagang nalilito na. Ibinigay ang controller sa isang baliw na tulad mo. Hindi mo inaasahan, di ba? Hindi ka mananalo. Sa pagpunta ko rito, hindi ko balak umuwi. Kung hindi magtagumpay, edi magkasama tayong magwawakas. Ang mga taga-Hapon, pareho pa rin, mababang uri, walang hiya. Tigilan ang pagdadaldal, huling pagpipilian ang ibibigay ko. Sumuko, o maging abo. Ang China, mula noon, ay hindi kailanman sumuko. Noon, wala. Ngayon, wala. Sa hinaharap, lalong wala. Ang China, talagang hindi dapat sumuko. Kapangyarihan para wasakin ang mundo. Meron ang China, meron ang Winterland, maraming bansa meron. Kung talagang maglaban, sino ang mananalo? Hindi pa sigurado. Mali ang pagkakaintindi mo. Kung talagang maglaban, walang panalo, pagkawasak lang, ang sangkatauhan ay magwawakas. Wangbo, kaya mo bang panagutan ng resulta? Derwang, pagkatapos kong pag-isipan, ang sinasabi niya ay may punto rin. Dapat ba tayong muling pag-isipan ito? Walang problema. Hayaan mo siyang pindutin yon. Ginoong Wang, ang digmaang nuklear ay hindi maliit na bagay. Maaari talagang puksain ang sangkatauhan. Kung talagang aabot sa puntong iyon, wala nang pag-asa pang maibalik pa. Nasa atin na ang kalamangan ngayon. Kahit na magkaroon ng peace talks, makakakuha pa rin tayo ng sapat na benepisyo. Mas mabuting tumigil na habang maaga. Ginoong Wang, hindi takot ang bansang Winterfell sa labanan. Ngunit ayaw din naming mapahamak ang aming bansa at lahi. Ang peace talks na yon ay talagang pinakamagandang pagkakataon. Ano ang masasabi ninyo? Ang Dragon Temple at ang mga Hapons ay magkaaway. Hindi kami takot sa digmaang nuklear. Handa kaming lumaban hanggang sa huli. Wangbo, naniniwala ako sa iyo. Kahit na tayo'y mawasak, kahit papaano sa huling sandali, magkasama tayo. Kitang-kita naman, ayaw talaga nating makipagpayapaan. Mula pa noong unang panahon sa Katay, may isang matandang kasabihan. Ito ay kung hindi ako gagambalain, hindi rin ako gugulo. Hindi ako gugulo. Ngunit kung ako'y gambalain, bunutin ng ugat, bibigyan kita ng 4 na salita. Dapat nipulin ng lahat ng masasama. Wangbo. Baliw ka, kahit na ikaw ang pinuno ng Dragon Temple, hindi mo pwedeng idamay ang buong Katay para ilibing kasama mo. Wangbo, pareho tayo. Kung ikaw mismo ang naghahanap ng kapahamakan, tutuparin ko ang gusto mo. Hindi tayo pareho. Wala kang karapatan na ikumpara ang sarili mo sa akin. Walang saysay ang maraming salita. Mamatay na tayong lahat. Huwag mong pindutin yan. Kung hindi mo bibitawan, papatayin kita. Pakikalma po. May pag-asa pa tayo. Kung hindi, siguradong mamamatay tayo. Ayokong mamatay. Walang kwenta. Para sa kapakanan ng imperyo, mamatay na kayong lahat. Anong nangyayari?
Control Center ng Combined Fleet, bakit nawala ang controller ng nuclear missile ko? Ito ang Western Nation Envoy mula sa Combined Fleet Command Center. Inaabisuhan ka namin ngayon. Kinukuha na ng Western Nation. Ang control mo sa mga nuclear missile, ang Hall Street Consortium at ang Presidential Palace. Paano? Paano pwedeng mangyari ito? Naglabas ng joint statement na nag-uutos ng pag-withdraw ng mga tropa mula sa Huaxia At nagpadala ng opisyal na liham. na nagnanaising ipahayag sa buong mundo ang paghingi ng paumanhin sa Dragon Hall at sa mga mamamayan ng Huaxia at humihingi ng tawad upang magbalik ng mabuting relasyon sa Huaxia. Bilang payo sa inyo ng pribado. Agad na mag-withdraw ng mga tropa. O magdudulot ito ng hindi inaasahang masamang resulta. Malinaw na ang sinabi ko sa iyo kanina, wala kang karapatang ikumpara ang sarili mo sa akin. Palagi kayong nagpapasugal sa kinabukasan ng inyong bansa. Ngunit ako, hindi ako kailanman nakikipaglaban, nang hindi handa. Natalo ang Fusang. Fusang, handa akong umatras ng mga tropa. Nananawagan, pinapatawad ng Panginoon ng Dragon Hall ng Huaxia. Kung ganoon ang sinasabi mo, ikaw ay nagkasala. Ako ay nagkasala, handa akong magbigay ng lupa at magbayad. Hangad lamang, ang pamilya ng hari ay makakaligtas. Kung ganito ang sitwasyon, magpakamatay ka na. Wang Bo, gagawin mo talaga ito. Nagbigay na ako ng pagkakataon. Kung ngayon, magpakamatay ka. Lilinisin ko lang ang pamilya ng hari ng Fusang. Ang ibang mga tao, makakaligtas. Kung hindi, alam mo ang resulta. Ito, Hindi ako matapang. Kung hindi ka matapang, hindi ako mag-aalangan. Maging ang katulong mo sa pagpapakamatay. handa akong magkasala at sumunod, magbago, sapat na ang binigay ko sa'yo. Gusto mo pa akong patayin, at wakasan ang pamilya ng hari ng Fusang. Hindi kami papayag. Ang Fusang, mula noon hanggang ngayon, hindi nagbago. Ang gusto mo lang, maghintay, para muling magtagumpay. Para sa akin, ang patay na dating emperador, ang mabuting dating emperador ng Fusang. Kung ganito, huwag kang magalit, magpapatayan tayo. Mahina ang militar sa gitnang silangan. Ang katulong mo, winter lamang, ang fleet ng Fusang, malapit sa Huaxia, kahit hindi manalo, magdulot ng kaguluhan sa Huaxia. Magagawa namin. Sa loob ng 5 minuto, ang fleet mo ay malulubog sa labas ng dagat ng Huaxia. Impossible. Paano ito posible? Kahit na ang fleet ng imperyo ay nagpapakita ng kahinaan, diretsyo na bumangga, makakalusot din sa blockade, makakarating sa coastal area ng Huaxia. Kung papatay tayo ng isang Huaxia, sapat na. Kung papatay tayo ng 2 Huaxia, malaking kita, hahaha. Ang representante ng Southeast Asia ay dumating. Ang Southeast Asia Alliance, ang signal ng Dragon Palace King's Ring, ipasa ang diplomatic documents. Makipaglaban kasama ang Dragon Palace ng Huaxia. Isang grupo ng islanders, hindi kalaban ng imperyo. Kahit na ang archipelago ay isang maliit na bansa, pero independente at malakas, hindi magiging sakop ng iba. Ang Secretary of State ng Ocean Country ay dumating. Ang Ocean Country ay dumating dahil sa signal ng Dragon Palace King's Ring. Ang Ocean Country ay may mahabang coastline, sanay sa maritime transport at naval warfare, naniniwala na magiging ang pinakamalaking tulong sa Huaxia laban sa mga invaders. Ang Secretary of State ng Ocean Country, ang Ocean Country ninyo, malayo sa Huaxia. Kapag dumating kayo, ang coastal area ng Huaxia, nabombahan na at naging abo, ikaw ay may pag-isip ng isang frog sa ilalim ng balon ng Fusang. Minamaliit ang modernong militar, ang efficiency ng pagmartsa, maghintay na mawasak ang bansa. Ang representante ng Europa Alliance ay dumating. Ang Europa Alliance, nagpadala na ng 1,000 troops, kasama ang fleet papunta sa Huaxia, makipaglaban kasama ang Dragon Palace. Bakit kayo sumasali sa ganitong sitwasyon? Bakit kayo tumatayo para sa kanya? Ang representante ng Equatorial Countries ay dumating. Ang Crown Prince ng Cloud Country ay dumatan. Ang Secretary General ng International Alliance ay dumatan. Ang fleet ng mga bansa ay nagkumpulan, handang sumunod sa utos ng Dragon Palace Master. Lahat ay actors, lahat ay manloloko. Paano mo kaya, may ganitong kapangyarihan? Sa loob ng King's Ring na ito, nakaimbak ang impormasyon ng mga taong ginamo ng mga nakaraang medical saints. Ang manggagamot, nagpapagaling ng tao, ng puso, at ng buong mundo. Maaari kong putulin ang buhay nila, o maaari kong itakda ang kamatayan nila. Ito ang dahilan kung bakit lahat ay sumusunod sa akin. Kung nagpakamatay ka noon para magbayad, maaari kong palampasin. Pero huli na ang lahat ngayon. Mga bansa, sundin ang utos. Palibutan ng fleet ng Fusang. Sabay-sabay na paputok. Durugin sila hanggang maging pulbos. Opo. Huwag, please. Huwag, please. Tapos na, mga envoy ng Dragon Hall. Linisin ang lugar. Opo. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Hindi rin ako gusto ng ganito. Ang Fusang Emperor ay gumagawa ng mga bagay na labag sa batas, hindi katanggap-tanggap sa kalikasan. Balatan, tanggalin ang buto, at apugot ang ulo para ipakita sa publiko ng 3 araw. Sabihin din sa Fusang, kung magpapakabait, maaari pansamantalang palampasin. Kung magpapatuloy sa pakikipagdigma, tiyak na lilipol ng Huaxia. Ang mga pamilya sa Yunjing ay tumulong sa mga masasama at naghasik ng kaguluhan sa mundo. Ipasa sa 7 stars ng Dragon Hall para imbestigahan at hatulan ng bawat isa. Luo Kiuyan.
ay muling mamahala sa Luo family, at magiging successor sa posisyon ng Marshal Saint. Mula ngayon, magkakasama tayong dalawang Saint sa pamamahala, at magkakasama sa pagpapatakbo ng Dragon Hall. Makita ang Marshal Saint. Tumayo. Ngayon, narito ang mga tao ng Dragon Hall. Mga kaibigan mula sa ibang bansa, ay narito rin, sa Rising Dragon Banquet. Maging witness para sa akin. Ako, Wang Bo, ay humahain ng pag-aasawa sa Luo Kiwian. Gusto kong gamitin ang King's Ring bilang handog. Ang buong bansa bilang dowry, magkasama hanggang pagtanda, at hindi magbabago ang pangako. Kiwian, payag ka ba? Gusto ko.